Laking gulat ng dalaga nang mahuli niya ang bilyonaryong boss na hawak-hawak ang kanyang panty at inaamoy ito. Pinagpapantasyahan na pala siya ng biyudong bilyonaryo. Ating alamin ang buong kwento. Tagatak ang pawis ni Shasha nang bumaba sa bus na kanyang sinasakyan galing sa kanilang probinsya. Nandito siya upang magbakasakaling makahanap ng trabaho at kahit papaano matulungan ang naghihikahos na pamilya. Magsasaka ang kanyang ama at ang ina naman nag-aalaga sa isa pa niyang bunsong kapatid na si Dina. Bata pa kasing nag-asawa ang kanyang ina at hindi na nag-aral pa. Ganon din ang kanyang ama kaya nanatili itong magbubukid katulad ng kanyang lolo. Pero hindi naman niya ikinakahiya yun dahil lumaki silang puno ng pagmamahal ng kanilang magulang. Kahit papaano, high school graduate siya na kanya din namang ipinagmamalaki. Sa hirap ba naman ang kanilang buhay? Sa kanilang probinsya, bihira ang nakakatuntong ng high school dahil bata pa man, kumakayod na sa bukid para may makain ng pamilya. Kaya nga kapag nagkaroon siya ng trabaho rito, sisikapin niyang makapag-aral at makatapos si Dina ng kolehiyo. Tumingala siya sa matataas na building na nasa kanyang harapan. Halos lumuwa ang mata at nakaawang ang labi sa pagkamangha. Wow! Mahina at mabagal niyang usal. Hindi niya naininda ang init na pinagsawa ang sariling titigan yun. Paglabas ng terminal, hawak niya ang address ni Susan na kanyang pinsan. Nandito ito sa Maynila. Ito ang nangakong tutulong sa kanyang makapasok ng trabaho. Saktong nangangailangan daw ng yaya ang amo nito. Ang kaso, hindi pa siya sigurado kung magugustuhan siya ng magiging among lalaki. Sana nga magustuhan siya. First time niya sa Maynila, kaya hindi maiwasang kabahan na baka siya ay maligaw. Hindi niya alam kung saan ang sasakyan. Maya-maya, may nakita siyang babaeng kabababa lamang ng kotseng kulay pula. Sabi ng kanyang ina, huwag siyang magtatanong sa mga lalaki at baka siya ay mapagsamantalahan. Kaka-18 pa nga lang niya nung huling buwan at ang mga rapist daw, ang hanap ay mga katulad nilang probinsyana na akala'y mga syunga. Magandang araw po, itatanong ko lang po sana kung saan ang sakayan patungong Makati. Tanong niya sa babaeng mukhang mataray. Ang sabi ng pinsan, sumakay siya ng MRT patungong Makati pero hindi naman niya alam kung saan iyon banda. Sa malas, tinarayan lamang siya ng babaeng napagtanungan at sinabing, "I'm sorry miss, nagmamadali kasi ako." Sabay taas ng isang kilay at nilagpasan siya. Sinundan niya ito ng tingin na napapailing. Nagpatuloy siya sa paglalakad at palinga-linga. Baka may mapagtanungan siyang maayos. Nang may makasalubong ay muli siyang nagtanong. Mabuti na lang at medyo mabait ang babaeng napagtanungan. Matapos basahin ang papel na hawak ay pinayuhan siyang magtaksi na lang para diretso na sa kanyang destinasyon. Ang kaso wala siyang perang pamasahe. Nang tanungin ng taxi driver kung magkano ang pamasahe pa Makati, siningil ba naman siya ng 500? Muntik pa siyang makipagsuntukan sa taxi driver dahil sa mukha itong pera. Mabuti na lang at nakapagpigil siya. Ang ginawa niya, sumakay na lang ng bus at nilakad papasok ang subdivision kung saan naroon ang address ni Susan. Tiniis niya ang katirikan ng araw hanggang sa narating niya ang malaking gate. Napapalatak na siya pagkakita sa malaking bahay. So dito pala nagtatrabaho ang kanyang pinsan. Kaya pala nakakapagpadala ito ng pera sa mga magulang dahil maganda ang trabaho nito sa Maynila. "Tao po. May tao ba dyan?" Katok niya pero walang sumagot. Inilapag niya muna ang dalang bag at pumulot ng malaking bato tsaka ipinukpok sa gate baka sakaling may makarinig sa kanya. Mukhang tahimik ang bahay. Maya-maya, may lalaki nagbukas ng gate na sa tansya niya, 40 years old. Nagsisimula kasing mapanot ang ulo nito. Nakasimangot pa ito't sa lubong ang kilay. Pero umaliwalas ang mukha pagkakita sa kanyang kagandahan na nagmula sa langit. Marahil ay nagandahan. Hindi naman kasi sa pagmamalaki. Maganda siyang babae. Nung siya ay elementarya, siya ang napipiling muse sa kanilang eskwelahan. Hindi lang yun. Itinanghal din siyang grand champion winner kamakailan lang nang siya ay sumali sa Miss Beauty Queen ng kanilang barangay. Sino sila? Mabait na tanong nito sa kanya. Ako nga pala si Shasha, pinsan ni Susan. Pagpapakilala niya. Ngumiti ito sa kanya. Ikaw pala, halika. Ba't naman kasi hindi ka gumamit ng doorbell? Natatawa nitong sabit tinignan ng batong hawak. Pasimple niya iyong binitiwan. Wala naman kasi siyang alam dun. Ano bang itsura nun? Nagpakilala sa kanyang lalaking si Elmer. All around nga raw ito sa bahay na yun. Maintenance ng kuryente
at pwedeng tubero, pwedeng security guard at driver na rin ang biyudo nitong amo na si Skyler. Pinsan! Tili ni Susan pagkakita sa kanya na naghihintay dito sa sala. Tumakbo ito sa bayakap. Naka-uniform si Susan ng pulos blue at may malaking headband, may mahabang hikaw at may makintab na nakadikit sa ngipin na kumikinang kapag nakangiti. Yumakap din siya kay Susan. Akala ko talaga hindi na ako makakarating. Ang layo naman pala dito. Naglakad pa ako papasok. Pagsusumbong niya. Tinawanan lamang siya nito tsaka hinila siya patungo sa ilalim ng hagdan sa may pintuang pader. Pasok nila, may bubungad sa kanilang isa pang daan na napapalamutian ng mamahaling vase. Sa lamin ng kabilang side ng dingding, sa kabila naman ay mga larawan na hindi maintindihan kung hayop or tao. Ito ang kwarto natin, insan. Yan ang kama mo. Turo nito sa isang malapad na kama na may dalawang unang nakapatong sa ibabaw. Ito sa akin at iyon naman ay kay Manang Maria. Turo nito sa kamang nasa sulok. Nakangiti niyang inilibot ang paningin. Malawak ang buong silid kasing lawak na iyon ang bahay nila sa probinsya or baka nga may malawak pa. Sa gilid ng malawak na silid, may tambak na plantsahin na hindi pa tapos pero sabi ni Susan ay madalas bago matulog na itong namamlansya para hindi na humahawak pa ng tubig. Ano namang magiging trabaho ko dito? Pagkuway inilapag niya ang mabigat na bag. Ikaw ang magiging yaya ng anak ni Sir Skyler. Umalis na kasi ang dating yaya ng triplets dahil nagkasakit daw ang anak nito sa probinsya. Single mother kasi yun. Nagulat siya. As in triplets? Niwala nga siyang experience mag-alaga ng bata. Tutuloy pa ba siya? Paano pag hindi niya kaya? Paano pag masungit ang boss niya? Ipinakilala agad si Shasha kay Manang Maria at naging mainit kaagad ang pagtanggap nito sa kanya. 50 years old na ang ginang at halos 20 years nang naninilbihan sa pamilyang Hidalgo. Kaya nga katiwalan na ito sa loob ng bahay. Sa ginang inaasa ng amo ang pagpapasahod sa maid at sa lahat ng pangangailangan dito sa loob ng bahay. Basta buwan-buwan, may perang ibinibigay ang kanilang amo para sa lahat ng gastusin at pangangailangan ng lahat. Baliwalo sila sa mansyon, ang 3 bata, ang among lalaki, silang magpinsan, si Mang Elmer at si Manang Maria. Ayon kay Susan, wala nang ina ang triplets, gawa ng naaksidente na ikinasawi ng asawa ni Sir Skyler. Ang magulang naman ni Sir, bihira daw dumalo sa apo at kadalasan tuwing weekend lang. Kaya naman nakadama siya ng habag sa mga bata na mahagang naulila. Ano, ready ka na? Tanong ni Susan. Matapos magbihis at kumain ni Shasha, ay heto't ipapakilala na siya sa mga magiging alaga niya. Magustuhan kaya nila ako? Alanganing tanong niya pa. Yes na yes no? Nakangiting tugon ni Susan kaya nag-ipon na siya ng hangin bago humakbang. Dinala siya nito sa silid ng mga bata. Bumulaga sa kanya ang maayos at napakalawak na silid. Mas malawak pa iyon sa buong bahay nila sa probinsya. Tahimik lamang ang 3 sa kani-kanilang kama. May tagi-isang kama doon na magkakatabi. May napakalaking TV, may mataas na bookshelf na puno ng pangbatang libro at mga nakadisplay na laruan. Naka-organize ang lahat, wala siyang kalat na nakikita. Hi Hannah, hello Sofia, hello Eva. Isa-isang bati ni Shasha sa kanyang magiging alaga matapos siyang ipakilala rito ni Susan. Ito nga daw ang pangalan ng 3. Hindi naman niya alam kung alin sa mga ito ang may-ari ng magagandang pangalan. Hindi na mahalaga yun, basta lang ay hindi matatawaran ang ningning sa mga mata ng 3 pagkakita sa kanya. Mababait nang umiti ang mga munting anghel sa kanya, tipong nahihiya. Kay gagandang bata, nasa tansya niya, nasa 3 taong gulang pa lang. Kagigising lamang ng mga ito dahil natutulog daw sabay-sabay ang 3 kapag tanghali. Nagkukusa nga lang daw ito dahil iyon ang mando ng ama, lalo't wala pang yaya. Sabi nga ng pinsan, wala nga daw siyang poproblemahin sa 3 dahil bukod sa mababait sina Eva, Hannah at Sophia, madalas nasa loob lamang ng kwarto. Disiplinado ng ama kaya naman nakikinig ng isang saway lamang. Oo, andun ang kakulitan pero kapag sinaway naman, kay babait na sumusunod agad. Ako nga pala si Shasha, ang bago ninyong yaya. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili nang hindi kumibo ang 3. Walang nanulas sa bibig na mga ito pero hindi may kakailang masaya sa pagdating niya. Napangiti at nagkangitian, tumango-tango kalaunan. Kaya naman kumilos na siya upang pakainin ng mga ito ng lunch.
Sabay-sabay na sa banyo ang tatlo upang maligo. Wala naman siyang narinig na reklamo rito. Bagkus, ito pa ang nagturo sa kanya kung anong shampoo at sabon ang gagamitin sa tatlo. Matapos bihisan at suklayan ng mahabang buhok, dinala niya na sa komedor ang mga ito para kumain. Si Manang Maria ang nagluluto ng ulam at talaga namang nagustuhan iyon ng mga bata dahil maganang kumain. Pagkatapos kumain, ay babalik sa kwarto mga ito at kanya-kanyang gagawin. Si Sofia ay nanood ng TV, si Hana ay naglaro sa cellphone, at si Eva naman ay nagpaint. Hilig daw nito iyon at magkulay, magdrawing at magpaint sa mura nitong edad na ikinatuwa niya. Matatalino kasi ang mga bata. Sa pasukan nga, mag-aaral na ang tatlo, kaya naman siyang tatayong ina ng mga bata. Habang pinanonood ang tatlo sa loob ng malamig na silid dahil nakatodo ang aircon, nakadama siya ng antok marahil dahil siya'y napagod sa kanyang biyahe kanina kaya hindi na malaya ng dalagang siya'y nakatulog. "Good evening, Dad. We have a new yaya." Pagbabalita ng isa sa mga anak niyang si Eva. Nagkakandahaba ang uso sa pagbabalita ng 3 taong gulang niyang anak. Nakasanayan na ni Skyler na dumiretso sa silid ng mga anak pagkagaling sa kanyang trabaho. He missed them a lot. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mga bata, lalo't wala pa itong yaya. Really? Kunwari hindi niya alam na dumating na ang pinsan ni Susan, pero ang totoo na itawag na ito ni Susan kanina sa kanya na ang pinsan nga raw nito ay dumating na. Noong isang araw pa nito ipinagpaalam sa kanya kung pwedeng ipasok ang pinsan sa trabaho. Saktong kaalis lamang ng dating yaya ng kanyang triplets kaya agad siyang pumayag. Katunayan, siya pa nga ang nagpadala ng pamasahe ng babae dahil wala daw itong pera. "Shh! Come here, Dad. Look, she's sleeping." Pabulong naman na sabi ni Hana matapos bumaba ng kama. Hinila siya sa kamay papalapit sa babaeng nakahiga at nakatulog. Naririnig niyang nagbubulungan ng tatlo upang hindi makalikha ng ingay. Siya naman nakapamulsang lumapit sa babaeng tulog. Saglit siyang natigilan habang nakatitig dito, tila nahipnotismo. The woman was only wearing short and a loose shirt, yet so gorgeous. Nakatihaya ang babae at bahagyang nakbukaka na para hindi inaasahang makakatulog ito. Kita ang mabibilog nitong makinis na hita, pataas sa katamtamang laki ng harapan nito. Fuck! Marahang bulong ng kanyang isipan habang nai-imagine kung gaano ito kasarap sa kama. Yes! Biglang naging madumi ang isip niya sa babaeng walang malay. Umapang kasi ang kakaibang init sa katawan niya na akala niya kasabay na inilibing noong nawala ang asawa. Pero ngayon, ramdam niyang nabuhay ang kanyang manoy. "What can you say about her, Daddy?" Sa matagal na pagtitig, narinig niyang tanong ni Sofia na nasa kanyang tabi. "She's so totally gorgeous." Bulong niya rin. "Dad, I like her to be my second mommy." Bulong naman ni Hana. "Yes, me too." Segunda naman ni Eva. Nagmistulang mga bubuyog ang mga ito sa paanan ng kanilang yaya habang nagbubulungan. Napapangiti lang si Skyler dahil nagustuhan nito ang bagong yaya. Hindi lang ang mga bata, kundi pati ng kanyang alaga. Naramdaman ni Shasha na parang may nakatitig sa kanya dahilan para idilat ang kanyang mga mata. "She's awake! She's awake!" Narinig niyang tinig ng nagbubulungang tinig ng mga paslit. Nakita niyang 3 alaga na nagtatakip ng bibig para hindi makapag-ingay sa kanyang paanan. Katabi nito ang isang matangkad na lalaking may kulay dagat, ang mga matang nakatunghay din sa kanya. Nakapamulsat na kangiti. "Hi!" Bati ng baritonong boses. "Grabe, ang gwapo mo!" Bulong ng maharot niyang utak. Agad siyang napabalikwas ng bangon, tsaka nagpunas ng muka sa pag-aalalang tululaway siyang natulog kanina. Mabuti at hindi. Inamoy pa niya ang hininga at baka amoy bawang. Ilang oras na ba siyang tulog at hindi niya namalayang gabi na? Hindi niya maialis sa mga mata sa mala-artistang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Kung dati sa TV lamang siya nakakakita ng artista, ngayon personal na. Namamalikmata ba siya? At para makasiguro, hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Mainit yun, makinis at may nakakakiliting balbas na bagong salta lang. Tumikim ang gwapong lalaki kaya nabitiwan niya ang mukha nito. Totoo ito at hindi imahinasyon lang or panaginip. Dahil dito, naghagikgikan ng 3 bata. "Naku sir, pasensya ka na, nakatulog ako. Napagod kasi ako sa biyahe kanina, kaya pasensya na ulit." Nagkakandautal niyang saad. Sino ba namang hindi mauutal kung ganito kagwapo ang nasa harapan mo?
Halata namang ito yung ama ng kanyang mga alaga dahil nahahawig ito kay Hana at Eva. Totoong hiyang-hiya siyang nadatnang tulog ng lalaki. Baka mamaya dahil dito, masisanti siya. It's okay. Ang sabi nitong nakangiti, labas ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin na lalong nakadagdag sa kagwapuhan ng lalaki. Kulang na lang, malunod siya sa kinatatayuan. Hindi kasi ito mukhang daddy, mukha itong binata sa kanyang paningin. Totoo sir? Hindi niyo ko sisisantihin? Tanong niya at nakipagngitian sa kanyang boss. No, anyway, I'm Skyler. Naglahad agad dito ng kamay. Doon siya napatingin. Mamula-mula ang palad nito at halatang walang kalyo. Ako po si Shakira Santos, Shasha for short. Pagpapakilala niya habang gustong maihi sa kilig nang abutin ang kamay ni Skyler. Napakabango na tila na iwan pa nga sa palad niya. Dahil pagdating sa kwarto nila ni Susan, inamoy niya pa ang kanyang kamay. Ang bango! Ang gwapo niya! Impit na sigaw ni Shasha. Nakapikit pa siya at nakasandal sa pinto habang nangingiting mukhang tanga. Anong ganap? Taray-tarayang tanong ni Susan kaya siya'y napadilat. Magkasalubong ang kilay nitong nakatingin sa kanya. Sa sobrang kilig niya kanina, hindi niya namalayang may kasama pala siya sa kwartong yun. Dali-dali niyang hinila sa gilid ng silidang pinsan at bumulong. Takot siyang marinig niya Aling Mariang sasabihin. Pinsan? Ang gwapo-gwapo ni sir. Nakipagkamay siya sa akin. Kinikilig niyang usal. Kinurot siya nito sa singit. Aray naman, reklamo niya at sinalag ang kamay nito. Bruha, trabaho yung pinunta mo dito para matulungan si Tia. Tapos kekerengkeng ka. Paano kung buntisin ka ni sir? May lahing triplets yan. O ano ka ngayon? Napanguso siyang saglit. Di ba mayaman naman si sir? Kaya yayaman na rin ako. Ang swerte niya sa akin dahil virgin ako plus maganda. Puno ng confident niyang saad na nakataas pa ang kilay. Sa muli, pinagkukukurot siya nito sa singit. Takbo namang nagpahabol si Shasha habang sinasalagang kamay ng pinsan. Umayos ka ha, baka sabihin ni sir, may lahi tayong Makati. Sabi pa ni Susan habang hinahabol siya nito. Nahinto lang ang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Maria. Naabutan sila nitong naghaharutan kaya naiiling si Manang. Maghain na Susan para sa hapunan. Tapos na ako magluto. Ikaw naman Shasha, tawagin mo na si Sir at ang mga bata. Utos nito sa kanila tsaka nagpatiuna na sa labas. Nagmamadali muna siyang nagbukas ng drawer ni Susan upang kumuha ng pabango. Nagwisik tsaka lumabas na. Naku, makakapag-asawa ka talaga nang wala sa oras Shasha. Halika nga. Hila nito sa kanya. Siya naman ay dumiretso na sa kwarto ng 3 bata. Mga bata, kakain na. Tawag niya sa mga ito. Yay! Sabay-sabay na lumapit sa kanya ang 3. Para pa nga itong may inililihim sa kanya dahil nahinto sa pagkukwentuhan. Yaya, I have something to tell you. It's about daddy. Bumulong si Hana sa kanya pero biglang tinakpan ng bibig nito ng kapatid na si Sofia. No, don't tell anything to Yaya, okay? Sabay hila sa kamay palabas ng kwarto habang nakatakip ang isang kamay sa bibig ni Hana at ang una pilit namang tinanggal ang palad ng kapatid. Nangunot naman ang noo ng dalaga. Anong problema nun? Tanong niya kay Eva. Pero humalakhak lang ito bilang tugon tsaka siya hinila palabas ng room. Pagdaan sa kwarto ng ama, huminto ito, kinatok at tinawag. Daddy, let's get dinner. I'll be right there. Pagkasabi bumukas ang pinto at lumabas si Skyler na nakasando lang kung saan bakat ang hubog ng magandang katawan at nakapambahay ng short na manipis kaya bakat ang something nito sa gitna. Yes, sweetie, let's go. Sabi pa nito na nakangiti sa kanya. As in sa kanya, hindi kay Eva. Ngiting lumuwag ata ang garter ng panty niya. Diyos ko, ilayo niyo po ako sa tukso. Bulong niya habang namamasyal ang mata niya sa lalaki. Para siyang nanigas matapos nitong lagpasan. Grabe ang bango ni sir. Ang macho't ang hot at ang sarap. Napakagatlabi siya. Yaya, what are you doing there? Let's go to the kitchen. Humahagik-gik si Eva na tawag sa kanya. Tulala kasi siyang nakasunod ng tingin sa amo. Napapahiya tuloy siyang sumunod sa mga ito. Habang abalang kumakain ng mga alaga ni Shasha, abala din siyang titigan ng gwapong boss.
Kahit anong ekspresyon ng mukha nito'y gwapo pa rin. Kapag alam niyang mapapasulyap na sa kanyang gwapong lalaki, inililihis niya ang paningin at kapag hindi na ito nakatingin, at saka naman niya ulit tititigan ng amo. Kanina ka pa nakatingin kay sir, mahiya ka nga. Nilapitan siya ni Susan at hinila palabas sa komedor. Sa totoo lang, marunong naman na talagang kumain mag-isa ang kanyang alaga at kita naman niya yun, pero natutuwa lamang siyang pagsilbihan ng mga ito. Wala naman akong ginagawang masama Pakunway sabi niya. Anong wala? Kahit si sir nakakahalata sa'yo. Madalas kanyang sulyapan dahil napapansin niyang nakatingin ka sa kanya. Bulong naman ito sa kanya. Napatakip siya sa dibdib. Totoo bang pinagnanasahan na ako ni sir kaya siya nakatingin sa akin? Nahihibang niyang saad. Ewan ko sa'yo, Shasha. Bahala ka nga dyan. Parang nauubusan ito ng pasensyang gigil na tumalikod. Naiwan naman siyang nakangiti kapag kuwa'y inayos ang sarili bago muling bumalik sa komedor. Palabas na sana si Shasha sa silid ng kanyang mga alaga nang maudlot ito dahil si Skylar lang naman ang nabungaran niya. Saktong hawak niya ang siradora nang kusang bumukas yun. Pareho silang natigilan ni Skylar. Ito na nakatingin sa kanya at siya na tulala rito. Hindi dahil sa gulat kundi sa paghanga. Kahit sa ang anggulo niya ito tignan na yung gwapo. Tulog na sila, sir. Tukoy niya sa mga bata. Una siyang nagbaba ng tingin nang maramdaman ang bubuyog sa kanyang sikmura. Isang buwan na siya sa bahay na yun na parang kailan lang siya nang dumating, pero tila naninibago pa rin siya kapag nasa harapan niya si Skylar. Kahapon nga, sinilip pa niya sa silid ang lalaki para lang makita. Hindi na ata crush ang nararamdaman niya, kundi love. Sa sinabi niya ay ngumiti ito. I just wanna check the kids. Baritonong wika nito. Oo naman sir, sabi ko nga'y pumasok kayo. Sabi niya't binuksan ng maluwag ang pintuan ng kwarto at hinayaan siyang pumasok. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalapit sa triplets. Isa-isang hinagka ng anak at hinaplos ang muka. Kalaunan, malungkot na tinitigan. Mapagmahal na ama si Skylar, yun ang kanyang nakikita. Kaya nga kontento ang tatlong bata na walang inang tumitingin dito. Madalas kapag weekend, namamasyal sila kasama si Manang Maria, ang pinsan, maging si Mang Elmer. Isang buwan niyang pananatili rito. 2 beses pa lang niyang nakaharap ang ina ni Skylar na busy rin sa negosyo. Ang ama naman daw nito ay nasa ibang lugar. Ang pagkakaalam niya, hindi close sa triplets ang abuela dahil sa isang issue. Dinig niya kay Manang Maria na bago na aksidente ang ina ng triplets. Nakipagkita daw ito sa ibang lalaki. At ang isa pa, matagal na daw nitong niloloko si Skylar na ayaw namang paniwalaan ng lalaki. Nangakmang tatalikod ang babae upang iwan si Skylar sa loob ng kwartong yun. Tumikhim ito. Ibig sabihin, alam ng lalaki na hindi pa siya lumalabas. Shasha? Tawag nito sa kanya, sabay lingon sa kanyang gawi. Saktong nagkasalubong ang titig nilang dalawa. Thank you for taking care of them. Naku sir, walang anuman, tungkulin ko po yun. Nakangiti naman niyang sagot. Lumapit ito sa kanya. Do you want to drink something hard? Makahulugan itong tanong. Napatanga pa siya kung bakit nito iyon natanong sa kanya. Oo naman, pero mas gusto ko yung slight lang. Tugon niyang nakangiti kahit hindi naman. Pakiramdam niya kasi kailangan ni Skylar ng kausap. Sure, no problem. So come on, join me. Namulsa ito at nagpatiuna sa baba ng hagdan. Tuloy-tuloy sila sa kusina. Pagdating ay may isa pang pinto sa kabila kung saan binuksan yun ni Skylar. Medyo madilim sa loob kaya kinapa nito ang isang switch ng ilaw pero hindi naman lumiwanag ang buong paligid dahil maliit na ilaw lamang yun. Hindi niya alam na may minibar pala sa loob ng bahay na makikita sa dulo ng komedor. May isang salaming cabinet na puro alak ang nakahilera sa loob. May mataas na mesa pero wala namang upuan. Wow, ang ganda dito sir. Bulalas niyang iginala ang paningin sa loob. Ngayon lang ako nakapasok dito. This is not a secret place actually. Alam ni Mang Elmer to and also Manang Maria. Even my kids. But I'm not allowing them to enter this room without my permission. Matapos kumuha ng alak sa cabinet, nagsalin ito sa isang kupita. Ganun ba sir? Bakit mo naman ako dinala rito? Tanong niyang hindi mawala-wala ang kilig sa kanyang sistema. Parang mas gwapo ata si Skylar sa dilim. I don't know, basta gusto ko lang ng kausap. It's been years since my wife passed away
and it's really hard for me to accept it. Pahayag nito, tsaka madramang tumungga ng alak. Para itong nag-slow mo sa kanyang paningin habang lumulunok. Napatitig tuloy siya sa gumagalaw nitong Adam's apple. Pagkuwan ay sinulyapan siya. Tutal, hindi naman siya inaalok ni Sir ng alak dahil nga hard yun. Kaya sinabayan na lang niya itong lumunok para kasing nanuyo bigla ang kanyang lalamunan. Ayon sa lalaki, mahal pa nito ang asawa magpahanggang ngayon at nahihirapan itong mag-move on at ang tanging nagbibigay lakas ng loob sa lalaki ay ang triplets. Sir, hindi naman kada namimiss niyo yung asawa niyo, iinom kayo ng alak. Hindi niyo ba alam ayon sa akin na research ay ang sabi na long-term alcohol consumption to your body is contributes more than 200 different types of disease. Aniya, naikinangiti nito bago siya tinitigan ng matagal. You know what? I like your personality. Besides of being pretty, you also kind and smart. Natatawa nitong Saad. Hindi ata ito naniniwala sa sinabi niya. Pumalakpak tuloy ang magkabilang tenga niya sa tuwa. Ang mapuri ng isang Skyler ay parang narating niya na ang kasukdulan at dahil dito, napangiti rin siya. Naku sir, tama po kayo dyan. Sinakyan na lang niya ang sinabi ng lalaki. Nakita niya itong muling tumungga ng alak. Mukha namang hindi pa ito lasing kaya hinayaan na niya. Marami pa silang napag-usapan tungkol kung paano nito kinaya ang lungkot ng mawala ang asawa, maging ang pagtataguyod ng 3 nitong anak. Sinabi din ng lalaki na handa na daw itong magmahal muli hanggang sa huminto ito sa pag-inom. Tinakpan ng bote ng wine, ibinalik sa cabinet, tsaka tumitig sa kanya. Nakadama na naman siya ng insekto sa kanyang sikmura, katulad kanina ng matitigan ng namumungay nitong mga mata. Halatang lasing na ang amo niyang lalaki. Sir, lasing na ba kayo? Ikinaway niya sa harapan nito ang isang palad pero hinuli yun ng lalaki at hinawakan. Para naman siyang maiihi sa mga sandaling yun na nanlalaki ang mga matang tumitig kay Sir Skyler. Ang lambot ng palad nito pero ang ending, aayain lang pala siyang lumabas ng kwartong yun. Tama na raw ang 3 shots para makatulog ito. Ihahatid na kita sa kwarto mo sir. Inalalayan niya ang lalaki kahit naman tuwid pa itong maglakad. No need. Go to your room and take a rest. Thank you for your time, Shasha. Good night. Ani Skyler sa dalaga. Nakita niya pa itong alanganing tumango bago siya tinalikuran. Napapangiti naman siyang sinundan ito ng tingin hanggang sa makapasok ng silid. Pagdating ni Skyler sa sariling kwarto, pabagsak siyang humiga sa kanyang kama at iniisip ang dalagang kanina lang ay kasama. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang naging komportable sa tabi nito. Pero nararamdaman niya sa mga sandaling yun ang matinding pangangailangan bilang lalaki. Matagal na siyang uhaw sa bagay na yun at si Sasha lamang ang muling pumukaw nito. Pero paano nga ba niya sasabihin iyon sa dalaga? Pinilit na lamang ni Skyler na matulog kahit tuwing pipikit, inosenteng mukha ni Sasha ang kanyang nakikita. Nakangiti ang mapapulang labi na para bang kay sarap hagkan at ang mga matang nangungusap habang nakatitig sa kanya. Napapamura siya sa sarili dahil nagiinit ang kanyang buong pakiramdam. Gusto niyang ilabas yun. Napabangon siya. Please? Muli ay usal niya at napapahawak sa sentido. Bakit hindi ito mawala sa isip niya? Siguro naman hindi kakagalit ng kanyang asawa kung sa muli nakakaramdam siya ng ganito sa isang babae. Halos magdadalawang taon na rin simula nang iwan siya nito at sa 2 taon wala siyang ibang inindat ginawa kundi magdamdam sa maaga nitong paglisan. Minabuti niyang mag-shower upang mabawasan ang init na nararamdaman sa katawan. Hindi magandang ideya na uminom siya ng alak kasama ang babae dahil lalo lamang iyong nakadagdag sa kanyang isipin. Matapos magbabad ng halos kalahating oras sa ilalim ng shower, tila nabawasan na rin ang init sa loob ng kanyang silid pati pakiramdam niya. Tsaka pa lamang siya nakatulog. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga, ginising na siya ng kanyang alarm clock. Umangon at nagtungo siya sa banyo, naghilamos at nagtoothbrush. Paglabas, binaybay ang hallway patungo sa kanyang mini gym. May exercise equipment sa loob tulad ng dumbbell, elliptical trainer, stationary bicycle at treadmill. Naglalaan siya ng 15 minutes sa loob upang mapanatili ang energy sa katawan niya maghapon. Pakiramdam niya kapag hindi siya pinagpapawisan, mahina ang kanyang katawan. Pagkatapos ay magpapahinga lamang siya ng 15 minutes ulit at maliligo na tsaka papasok sa trabaho. Yun ang araw-araw na routine sa buhay niya.
And he would never think it was been bored for him to do the routine of his life. Just like he wants something new, isang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Pagkarating sa office, nag-start na siyang magtrabaho. Tila ba sa buong maghapong yun, kay bagal ng oras na para bang gusto niya nang hilahin upang makauwi na. Hindi nga po, totoo manang. Pag-uulit ni Susan na tanong sa ginang, kaya naintriga naman si Shasha sa narinig tsaka lumapit sa dalawang nag-uusap. Nasa komedor ang mga ito at nagmamarites. Oo nga, nagulat nga ako kay sir, bigla-biglang tumawag kanina. Mas lumapit pa si Shasha sa dalawa upang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. So kailan daw yun manang? Naging excited bigla ang boses ni Susan. Ano pa? This weekend, at dahil Friday na bukas, maaga tayong aalis sa Sabado. Magpasama ka kay Shasha para mag-grocery. Magluluto tayo ng babaunin. Wika ni Manang. Teka, saan daw ang punta? Bakit hindi ako na-inform? Di nakatiis si Shasha na tanong habang papalapit. Ay naku pinsan, si sir kasi nag-ayang mag-beach sa weekend. At excited na ako dahil i-chat ko si Ryan para doon na kami magkita sa Boracay. Masaya nitong sabi. Sinong Ryan? Sa muli ay intriga niyang tanong. Boyfriend, ano pa ba? Mabilis niya itong nilapitan at kinurot sa singit. Nagtatawa namang sinasalag nito ang kamay niya. Walang yaka? Tinawag mo kong kerengking kay sir pagkatapos ikaw pala palihim na nagbo-boyfriend. Humanda ka kay tiya, isusumbong kita. Pananakot niya habang pilit itong hinuhuli. Bakit? Totoo namang crush mo si sir ah. Sagot nito. Naghahabulan na parang mga bata ang dalawa sa komedor. Really, Yaya? Crush mo si Daddy? Tinig ng paslit sa pintuan ng komedor. Rason para matigilan silang pareho ng pinsan. Si Manang Maria naman, natatawa lang sa kanilang kalukuhan. Sino ba namang hindi magkakakrush sa isang gwapong bilyonaryo? Tsak naman niyang hindi lamang siyang nakakaramdam nun sa amo. Baka nga maraming nakapila rito. Naku, Sophia baby, you know your ate Susan is crazy. Alam mo yun, kaya don't believe her ha? Nakangisi niyang nilapitan ng bata tsaka kinausap. Kay bata-bata, alam na agad ang crush. Kaya nga, umiihi pa sa higaan noong ganong edad. Hay, iba na talaga ang mga kabataan ngayon dahil sa social media. Don't worry Yaya, I have also crush. Come here, I show you. Sabay hila sa kanyang kamay. Ang ganda ng ngiti nito at kinikilig pa. Nilingon niya ang pinsan at inirapan. Nag-iwan siya ng may warning na tingin sa pagiging madaldal nito. Hindi pa sila tapos. Dinala siya ni Sofia sa isang silid na makikita sa dulo ng mga nakahilerang kwarto dito sa pangalawang palapag ng bahay. Bali nasa pangatlong kwarto yun. Curious lang siya sa silid na yun dahil nga hindi pa siya nakakapasok. Sa dulo ay may malaking pinto din na sabi nga ni Manang ay guest room. Doon daw natutulog ang mga magulang ni Sir Skyler kapag dumadalaw sa mga bata, pero bihirang mangyari kaya naman hindi rin gaanong nalilinis. Kumuha si Sofia ng magasin sa ibabaw ng malawak na mesa, habang siya naman nililibot ang paningin sa kabuuan. Malawak ang kwarto at maraming nakadisplay ng mga libro. May dalawang mesa na ang isa'y makikita sa gitna at napapalibutan ng upuang gawa sa kahoy pero may magandang design, nangingintab yun. Sa dingding ay may mga nakadikit na larawan pero hindi naman niya kilala. Si Yaya, meet my crush. Kasalukuyan ang binubuklat ni Sofia ang magazine at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Tinuro nito ang isang lalaki sa magazine pero hindi naman niya kakilala. Bata yun na sa tansya niya ay 7 taon lang. I want to meet him someday Yaya. His name is Gerald Brunei. He's living right now in Singapore. Saad na nangalumbaba pero nakatingin pa rin sa crush daw nitong si Gerald. Naku, ikaw talaga, napaka-baby mo pa. Alam mo ba yun? Gigil niyang Saad. Ilang taon ka na ba para magka-crush? Well, I'm running 16 years old after 12 years. Tugon naman itong nag-isip. Napangiwi naman siya. Oo nga, at marami ka pang kakaining bigas bago yun. Kaya mabuti mong gawin, bawasan mo yung kakanood mo ng love story. Okay? Kasi fiction yun. Wala sa real life. Naiiling niyang Saad na inagaw ang hawak nitong magazine at isinara. Itinago tsaka lumabas na sila ng library. Pero sana lang makalimutan nito ang narinig kanina sa sinabi ng kanyang pinsan. Sofia, Hannah, Eva, I'm home.
Tawag ni Skyler sa 3 anak, saktong pagdating. Mas maaga kaysa sa dating uwi niya, kaya alam niyang gising pa ang mga ito sa ganoong oras. Tinignan niya pa ang orasan at 4:00 pa lang ng hapon. Sir, nasa likod po ng bahay, kasama si Sasha at Susan. Salubong sa kanya ni Manang. What are they doing there? Kunot noon niyang tanong. Alam niyang hindi lumalabas ng bahay itong mga anak niya. Ito nga lang niya napansing nadadat na ng 3 bata sa sala. And it's weird dahil nahilig na sa outdoor game ang mga ito na dati naman hindi. Naglalaba kasi iyong yaya nila at si Susan. Gusto daw manood ng 3 kaya ayun. Pero sir, wag po kayo mag-alala. Tahimik sila doon. Ngiting sagot ni Manang kaya hindi na siya nagtanong pang muli at sinabing tutungo na lang doon at magbibihis na muna. Pagkagaling sa silid, nagtungo sa laundry area ang lalaki. Pero ang tahimik na sinasabi ni Manang ay hindi totoo. Nakita niyang basang-basa ang 3 anak at nagsasabuyan ng tubig. Naghahabulan at malalakas ang tili. Kalaro na mga ito si Sasha na basang-basa din, habang si Susan naman nagsasampay lang ng mga nilabhan at panay saway sa mga ito. Napapatda siyang makita ang mga anak kalaro si Sasha na nagmisdulang bata din. Hindi niya magawang magalit sa mga sandaling yun dahil sa nakikitang saya mula sa mga anak niya. Sobrang nag-e-enjoy ang 3. Hindi niya akalaing malaki ang magiging papel ni Sasha sa kanyang mga anak. Hindi lamang siyang komportable kapag kasama ito, kundi maging sa kanya ding triplets. At natatakot siyang dumating ang araw na kung kailan na pamahal na sa mga bata si Sasha, tsaka ito mawawala. Kaya sa outing nilang ito, gusto niyang ipagtapat ang nararamdaman niya sa dalaga, hoping na magkaroon ng katuparan ng nararamdaman niya. Batid naman niyang malayo ang agwat ng edad nila ni Sasha. Posibleng hindi siya ang tipo nito. 31 na siya at 18 lamang si Sasha. And it's big deal for him. At 13 years age gap, baka hindi pa nga nito naranasang magmahal or maybe wala pa itong alam sa tinatawag na pag-ibig. Daddy! Tawag ni Eva sa kanya nang mapalingon ito sa kanyang gawi. Tulala pala siyang nakatitig sa kabuuan ni Sasha at may kakaiba na naman siyang nararamdaman. Makikita kasi sa basang damit ng dalaga ang magandang hubog ng katawan nito at naroon na naman ang pagnanais niyang maangkin ng dalaga. Kids, that's enough. Saway niya sa 3. But daddy, reklamo ni Hana pero pinutuloy ni Sasha. Mga bata, anong dapat gawin? Nakangiting tanong nito sa 3 at sabay taas baba ng 2 kilay. Dahil dito, naghagik-gikan ng mga ito. Natitigilan naman siya nang patakbong lumapit sa kanya si Sofia, hawak ang hose ng gripo. Basang-basa siya na hindi nakaimik dahil sa kanya tumama ang malakas na agos ng tubig. Nagtititili pa ang bata sa tuwa maging sina Eva. May hawak itong tabo at sinabuyan siya ng tubig sa muka. Stop! Saway niya pero hindi narinig ng mga ito. Kaya naman ang ending, nakisali na lang si Skyler sa kaguluhan ng mga bata. Nakipaghabulan at nakipagsabuyan din siya ng tubig. Ganoon din ang dalaga na sinasadya siyang basain pang lalo. Kinuha nito ang hose at talagang itinapat sa mukha niya. Ginawa pa nitong kakampi ang 3 niyang anak at hindi naman siya nagpatalo. Inagaw ang hawak nitong hose at sukdo lang mayakap niya na ito. Sa pag-aagawan nilang dalawa, pareho silang nawalan ng panimbang kung hindi lang siya mas maagap na nahagip ang bewang nito at kinabig palapit sa kanya. Naitukod niya agad ang paa kaya hindi sila tuluyang nabuwal. Ang kaso, nasa awkward silang ayos. Kapwa sila natitigilan habang nakatitig sa isa't isa. Para siyang estatwa at saglit na hinto ang pag-inog ng kanyang oras sa mga sandaling yun habang yakap ito at maramdaman sa sarili ang masarap na pakiramdam mula sa malambot at mainit nitong katawan na para bang nasa isang paraiso silang dalawa ng dalaga na tanging sila lamang ang naroon. Wala siyang ibang naririnig kundi ang malakas na kalabog ng kanyang dibdib. Sasha, I love you. Hiyaw ng utak niya pero agad din siyang nabalik sa ulirat nang may malamig na tubig sa kanyang muka. Naagaw na pala ng babae ang hose at ngayon nakatapat na ito sa kanya. Tulala pa rin siyang nakatitig sa babae. O tama na yan ha, magbibihis na tayo, malamig na. Saway ni Sasha sa mga bata, tsaka isa-isa na itong binalot ng towel at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Naiwan si Skyler na hindi pa rin nakaka-recover. Kalaunan, napapangiti ng may pilyong pumasok sa kanyang isip.
Mabilis na kinuha ang tuyong panty na nakasampay sa laundry area. Hawak niya iyon nang pumasok sa loob ng bahay hanggang sa kanyang silid. Inamoy niya pa iyon nang marating ang kanyang silid. Ganun na ganun ang amoy ni Sasha kanina habang yakap niya ang babae. At may iwang remembrance sa kanya ang panty na yun. Nakangiti niyang tinupi ang kulay pulang underwear ng dalaga tsaka inilagay sa kanyang drawer. Nasaan na ba yun? Bulong ni Sasha habang hinahalughog ang kanyang damitan. Nawawala ang kanyang pinakamagandang panty na binili niya pa sa mall ng 400. Napakamahal nun at pinakaunang sahod niya iyon, kaya naman hindi siya papayag na mawala ang panty niyang yun. Bukod dun, isa iyon sa dadalhin nila sa outing. Ano ba, Sasha? Ilang oras ka nang naghahanap dyan? Isipin mo, ihahanda mo pa yung mga bata. Saway naman sa kanya ni Susan. Pinsan, nakita mo ba yung panty kong kulay pula? Yung mamahalin kong panty, yung nag-iisang favorite ko. Habang naghahagilap ay tanong niya. Sira, nasa sampayan kaya yun? Sa laundry area? Wala doon, tinignan ko na. Madami ka namang panty bakit hindi na lang yun ang dalhin mo? Bilisan mo, tara na. Inis man, wala na siyang nagawa pa. Sayang at ipangaakit sana niya iyon kay Sir Skyler. Ang sexy pa naman niya kapag suot yun. Baka sakali kapag suot niya yun, may love ito sa kanya. E di instant bilyonarya siya at automatic may 3 na siyang cute na mga anak. 1 hour ang naging biyahe nila sa himpapawid patungong Katiklan mula sa Ninoy Aquino Airport. Hilong-hilo at nagsusuka si Sasha pagdating nila sa port, lalo't hindi siya sanay magbiyahe ng aircon. Bukod doon, takot din siya sa high. Talo pa siya ng mga bata dahil tuwang-tuwa at masigla sa biyahe. Are you okay? Ramdam ni Sasha ang kamay ni Skyler sa kanyang likuran matapos siyang painumin ng tubig. Nag-aalala rin ang boses nito. Kagagaling lamang niya sa banyo at halos 10 minutes siya sa loob bago naka-recover sa pagkahilo. Para lang naman siyang sumakay ng Ferris wheel. Inabangan talaga siya nito sa labas ng banyo para itong nobyo niyang nag-aalala. Tuloy ay kinikilig naman siya. Wala na atang katapusan ng kilig na nararamdaman niya tuwing nasa harap ito. Marahil nga ay kerengking siya. Well, kung kay Skyler naman siya kerengking, worth it naman. Mahawakan niya lang ang abs nito, masaya na siyang nilalang. Okay na sir, salamat. Nagawa niya pang magpa-cute rito. Katunayan, nakapag-retouch na siya sa loob ng banyo. Ayaw niyang humarap ng pangit sa lalaki. Baka ma-turn off sa kanya si Skyler. Hindi pa man siya nakaka-first base. Good for you, so let's go. Hinawakan siya nito sa kamay. Oh no, ang kamay ko may kalyo, nakakahiya. Bulong sa isip niya habang nakatitig sa kamay ni Sir Skyler na mamula-mula. Balak niyang pitikin ng palad ditong nakahawak sa kanya pero humigpit pang lalo yun. What's wrong? Nilingon siya nito, napansing sigurong hindi siya mapakali. Naku sir, wala. Sasabihin ko lang sana na hindi na ako nahihilo. Pwede mo na akong bitawan. Ngumisi siya pero tila wala naman itong narinig. Sa bagay, hindi naman yun ang unang pagkakataong nahawakan nito ang palad niya. Sana nga, hindi iyon ang huli. Nakangiti tuloy sa kanila ang lahat nang lumapit sila sa mga kasama. Abot tenga ang ngiti ng triplets, maging si Manang Maria, hindi maiwasang mapangiti sa kanilang dalawa. Pahablot niyang binawi ang palad sa lalaki at nagkunwaring inaasikaso ang mga bata. Si Skyler naman, lihim na napapangiti sa ikinikilos ng dalaga. Gusto niya ring maging komportable ito sa tabi niya bago pa man niya ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Yun ay kung masasabi niya sa outing nilang ito. Mula sa port ng Katiklan, sumakay sila ng ferry boat patungong Boracay. Sinadya ni Sasha na pumwesto sa upper deck ng ferry para wala na siyang maramdamang hilo. Ngayon ay masarap na ang kanyang pakiramdam sa masarap na hangin na tumatama sa kanyang balat. Yaya, look oh, turo ni Eva sa maliliit na nakahilerang bangka sa di kalayuan ng kanilang sinasakyang ferry. Safe naman ang bata sa taas dahil may harang naman iyong bakal. Nagpumilit itong sumama sa kanya dito habang ang dalawa naiwan sa cabin kasama ng ama at ni Manang Maria. Sinundan naman niya ng tingin ang tinuturo nitong bangka at ngumiti. Maya-maya may iba na naman itong tinuro. Hindi mapalagay si Eva. Masyado itong malikot kaya kahit safe pa sa taas, nag-aalala pa rin siya. Nagpa siya na lamang silang bumaba at naglibot-libot sa loob. Nagpabili ito ng pagkain, kaya naman bumili na rin siya para sa lahat. Hindi na kasi sila nagabalang magbaon dahil walang 2 oras ang ibabiyahe nila, sabi ni Skyler.
Bit-bit ang nabiling pagkain na tinungo nila ni Eva ang cabin kung saan iniwan kanina ang mga kasama. Pero wala ang dalawang bata at si Skylar sa loob na ayon sa pinsan, sinundan sila ng mga ito sa labas. Si Manang Maria naman umidlip muna. Ang isa pa sa kanilang kasama na si Mang Elmer ay nasa labas din. Hintay na lang natin ang daddy mo rito ha. Kausap niya sa bata. Tumango ito bilang tugon. Sinimulang kainin ang kanilang mga binili. Yaya! Masayang bulalas ni Hannah at Sofia ng kalaunan, pumasok ang mga ito sa cabin kasama ng gwapong lalaking walang iba kundi ang nag-iisang crush niya. Nakangiti ito sa kanya kaya ganoon ding tamis ng ngiti ang ginawad niya rito. Dama niya pa ang mahinang pagsiko ni Susan sa kanya. Magbabanyo lang ako, mukhang malapit na tayong dumating. Paalam nito at lumabas bitbit ang cellphone. Pinakain na rin muna niya ang dalawa pang alaga habang si Skylar inaalalayan ng mga anak na paminsan-minsan sumusulyap sa kanyang gawi. Nangungusap ang mga mata na tila ba may gustong ipahiwatig. Hindi naman niya kayang salubungin ng titig na iyon kaya nag-iiwas na lamang siya. Pagdating nila sa Boracay, may naka-reserve na sa kanilang cottage. 3 ang kinuha ni Sir Skylar, isa para sa mag-ama, para sa kanilang 3 ni Manang at ang isa para kay Mang Elmer. Pinatulog na muna niya ang mga alaga pagdating nila sa Boracay para mamayang gabi hindi ito antukin sa night swimming. Nag-order kaagad si Skylar ng pagkaing pagsasaluhan nila. Sir, okay lang bang mamasyal kami ni Insan pagkatapos kumain? Tutal, tulog naman ng mga bata. Tanong ni Susan habang sila'y kumakain. Sure, no problem. Nandito naman si Manang natitingin sa mga bata. Aalis kami mamaya ni Mang Elmer at kukuha ng gagamitin para sa bonfire. Paliwanag nito na sa kanya nakatingin or baka iniisip niya lang. Salamat sir ha. Tsaka sinulyapan siya ni Susan at sumenyas na bilisan niyang kumain. Makikipagkita lang pala ang pinsan niya sa boyfriend nitong si Ryan sa kabilang isla. Tinadya itong sundan si Susan dun para lamang mag-meet ang dalawa na first time ginawa ng mga ito. Habang sweet na nag-uusap ang dalawa, iniisip niya si Skylar. Paano kaya kung dumating sa punto na maging boyfriend niya na ito? Ang sarap siguro sa pakiramdam at heto, kinikilig na naman siya. Anong plano niyo? Matapos mag-usap saglit ng dalawa, naghiwalay na ang mga ito. Magkikita kami bukas dito, magpapaalam ulit ako kay sir. Aroy, tudyo niya sa pinsan na sinundot ito sa tagiliran. Ikaw talaga, halika na nga. Hila nito sa kanya pabalik sa kanilang cottage na nasa kabila lang naman. Hapon na yun at nadatnan nilang nagtatayo ng maliit na tent si Mang Elmer katuwang si Sir Skylar. Hindi nakaligtas sa kanya ang matagal na titig ng binata pagdating nila. Nagpaalam lamang siyang tutunguhin ng triplets sa cottage pero nakita niyang sinundan siya nito. Pinigilan sa isang kamay. Shasha, wait. Sir? Kinakabahan siya sa mga sandaling yun. Naisip naman ni Skylar na ito na ang tamang panahon para magtapat ng nararamdaman niya para kay Shasha. Daddy! Yaya! Sabay-sabay na tawag ng 3. Gising na ang mga ito, kasunod si Manang Maria palabas. Napakamot sa ulo si Skylar pagkakita sa mga anak niya. Napabitaw pa siya ng hawak kay Shasha nang sabik nitong salubungin ng 3. Hindi pa ata niya maitutuloy ang pagtatapat ngayon dahil may makukulit kasi nga balas sa kanila. Ipagpapaliban na muna niya. Pasado 7:00 ng gabi, tapos na silang maghapunan. Dumagsa ang mga tao sa dagat na nagtatampisaw. Nag-swimming na rin ang kanyang mga anak kasama si Manang Maria. Siya ay nakaupo lang sa gilid ng dalampasigan kasama si Mang Elmer malapit sa bonfire. May tigisa silang hawak na bote ng beer. Sa di kalayo ang cottage, may nagkakantahan at nagpapaalon sa dibdib niya. Malayo ang tanaw niya kung saan naroon ang dalaga na kanyang pinapangarap mahadkan at maangkin ngayong gabi. Napaka-sexy nito sa suot na crinkle cutout swimsuit. Kanina nang magbihis ito ng ganoon, gusto niyang balutin ng kumot si Sasha, lalo't nakakaagaw ito ng pansin ng ibang kalalakihan. Hindi ito mayahambing sa mga naroon dahil may sarili itong kariktan na sadyang taglay ng dalaga. Sir, baka matunaw. Narinig niyang biro ni Mang Elmer. Huli nitong kanina pa siya nakatingin sa yaya ng mga anak niya. I love her. Untag niya sabay lingon dito. Mabuti pa nga kay Mang Elmer na sabi na niya, pero sa dalaga nahihirapan siyang aminin, nag-aalangan. Ba't di niyo ligawan? Naku, baka maunahan pa kayo. Sabay nguso sa isang grupo ng kalalakihan sa di kalayuan sa kanila.
Nakatingin kay Sasha mga ito't pinag-uusapan ng dalaga. Magagandang lalaki rin naman at halatang kasing edad lang ni Sasha. Magandang lalaki din naman siya kung yun lang ang basihan. Bukod dun, seryoso siya pagdating sa babae kumpara sa mga ito na halatang playboy at sanay sa happy-go-lucky. Tinanaw lamang niya ang grupo pero hindi siya kumibo. Hindi naman niya hayaang makalapit kay Sasha isa man sa mga ito. Puntahan mo na sir, baka mamaya maunahan ka pa. Muli ay sabi ni Mang Elmer. Nilapag niya ang bote ng beer at humakbang palapit sa kinaroroonan ni Sasha at ng mga bata. Nilingon pa niya ang grupo na nadismaya ata. Narinig kasi nila si Sasha na tinawag siya nito, maging ng mga bata. Wala naman sa plano, sinamahan niya ang mga ito. Halos kalahating oras silang nagbabad hanggang sa inutusan niyang magbanlaw na ang mga anak niya. Mag-iisang oras na kasing nagbababad ang mga ito. Sinamahan naman ng babae ang mga anak at ganoon din si Manang Maria. Matapos bihisan ng alaga, nagpa siyang bumalik si Sasha sa dagat. Naiwan kasi ang kanyang pinsan dun. Nadat na niya pang may kausap itong dalawang lalaki na agad di pinakilala sa kanya. Wala noon si Skyler na kanina lang kausap ni Mang Elmer. Iniisip niyang nasa cottage at nagbibihis dahil basa ito. Nakipagkilala muna sila sa mga naroon. Halata kasing may gusto sa kanyang pinsan ng isa sa mga lalaking kausap at ang isa naman pilit gustong kunin ang cellphone number niya pero hindi niya ibinigay. Lingid sa dalaga, nakatingin sa kanya si Skyler sa di kalayuan. Napabuntong hininga ang lalaki. Mukhang hindi na naman niya may pagtatapat ang nararamdaman para kay Sasha. Umalis siya sa kinatatayuan at bumalik sa cottage. Baka next time na lang. 10:00 na ng gabi kaya nagpa siya na ang dalaga na magbihis. Nakakaramdam na siya ng pagod at antok. Bukod doon, hindi niya na nakita si Skyler. Naiwan naman si Susan sa may dagat kasama ang bagong kakilala. Manang, tulog na ba ang mga bata? Habang nagbibihis ay tanong niya rito. Gising pa, sinamahan ni Sir. Ang tagal mo kasi. Ayun, mukhang mainit ang ulo ni Sir Skyler kanina nang sabihing magpahinga nakot siya na muna ang bahala sa triplets. Ani Manang, nakonsensya lang naman siya ng konti. Masyado siyang nag-enjoy at hindi niya inisip na may trabaho pa rin naman siya bilang yaya ng mga bata. Matapos magbihis, tinungo ni Sasha ang katabing cottage na inuukupan ni Sir Skyler at ng mga bata. Sarado na ang ilaw, hindi niya alam kung kakatok o rahayaan na lang munang makapagpahinga ang mga ito. Umangat ang kanyang kamay kaso naiwan yun sa ere nang kusang bumukas ang pinto. Napaangat siya ng paningin pagkakita sa seryosong mukha ng crush niya. Ang gwapo pa rin ito kahit parang nakasimangot. What? Supladong tanong. Manghuhula po ba kayo kaya alam niyong nasa labas ako? Ngisi niyang tanong na hindi pinansin ang suplado nitong mukha. Are you done entertaining someone else there? Sa halip ay tanong. Ano daw? Bulong sa kanyang isip. Papasok ka ba or hindi? Muli ay tanong nang hindi siya umimik. Napanguso siya. Ang sama talaga ng timpla nito ngayon. Wala sa ayos. Okay pa naman ito kanina. Sobrang sweet pa nga. Papasok syempre. Aalamin ko lang kung gising pa ang mga bata. Patagilid siyang pumasok dahil ayaw niyang masagi ang supladong crush niya. Kung nais nga siya nitong papasukin, bakit ayaw man lang tumabi? Hi Yaya, come on, join us. Tawag ni Sofia sa kanya. Gising ang triplets at nakaupo sa ibabaw ng kama. Ang lahat ay nakatutok sa harap ng screen at nanonood ng... Bigla siyang nagulat at napasigaw nang may Draculang iniumang sa screen. As in horror ang pinapanood ng mga ito. Ang siya pa ata ang natakot sa lakas ng tili niya. Napahawak sa dibdib na kakaba-kaba. Nagtawanan ng triplets sa kanyang reaksyon. Patay mali siya siyang tumikim at dali-daling nilapitan ng mga ito. Tsaka walang paalam na pinatay ang laptop. Ano naman kung ikagalit ng tatlo? Naku kids, hindi magandang pinapanood ng batang horror movie dahil mapapaginipan nyo yan. Naiintindihan nyo? Buti pa siguro magsitulog na tayo at bukas maaga tayong mamamasyal sa gilid ng dagat, okay? Nagmistula siyang ina ng mga ito habang itinatabi ang laptop sa gilid tsaka isa-isang inihiga ang mga ito tinabihan. Nasanay siyang iyon ang ginagawa para makatulog ang tatlo. Mababait namang sumunod ang mga ito at walang reklamo. Good night, Daddy. Kuro ng tatlo sa lalaking tahimik na nakamasid sa kanila sa sulok. Good night, my mommy to be. Humahagik-gik na sabi ni Sofia na sinugundahan ng dalawa. Sinakyan na lamang niyang sinabi ng mga ito.
Kaysa naman magsimula na naman siyang kiligin. Nasulyapan niya kasing sa kanya nakatingin ang crush niya na hanggang ngayon seryoso pa din. Nang masigurong tulog na ang mga bata, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Sinulyapan niya si Skyler na nakaupo sa isang sofa para magpaalam, pero bago pa man siya makapagsalita, tumayo na ito at pa-slow mo na lumapit sa kanya. Kinakabahan siyang napatitig dito. Napalunok at nagiinit ang mukha niya. "Good night." Hay, bubuksan lang pala nito ang pinto. Akala niya makaka-first kiss siya. Habang pabalik ng Maynila, tahimik lamang si Skyler sa kanyang kinauupuan na nakatingin sa dalaga na nakasandal sa headboard ng bus. Sinadya niyang magsuot ng dark shade para hindi obvious na nakatitig siya sa dalaga, kaya nakikita niyang madalas din itong sumulyap sa gawin niya. Nabigo man sa plano niyang magtapat ng nararamdaman para kay Shasha, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Naghahanap lang talaga siya ng tamang pagkakataon. Paano madalas kadikit nito ang mga anak niya kapag hindi naman sinama ng Maria at Susan ang kasama nito? Wala silang naging privacy. Dagdagan pang 2 araw lang naman sila sa Boracay dahil kinailangan na nilang bumalik sa Maynila at may pasok siya sa trabaho sa Monday. Pagdating sa bahay, tumuloy kaagad siya sa kanyang kwarto. Ang mga bata naman nagtungo din sa sariling silid. Mas mahaba ang oras nila sa bus kaya pagod na pagod ang kanyang triplets. Agad siyang nagbihis ng damit pagkarating sa kanyang silid. Pagbukas ng drawer, napangiti siya pagkakita sa pulang panty ni Shasha. Agad niyang kinuha yun at inamoy na parang miss bigla ang dalaga. Gustong gusto niya kasi ang amoy nito. Ibabalik na sana niya yun sa drawer nang biglang bumukas ang pintuan. "Sir, saan ko ilalagay ito?" Boses yun ni Shasha kaya siya'y napamulagat. Nandilat bigla ang mata nito habang nakatingin sa kanyang hawak. "Great!" bulong niya nang ma-realize na nasa kamay pala niya ang panty nito. Para namang sinilaban ng dalaga pagkakita sa hawak ni Skyler. Ang nawawala niyang panty nasa lalaki. Pero paano nangyari yun? "Sir, akin yan. Paano napunta sa'yo?" Hiyang-hiya si Shasha na lumapit sa kanyang amo at balak sanang agawin ang hawak nitong panty pero itinago yun ng lalaki sa may likuran. "I'm sorry, but this is mine." Para itong batang balak agawan ng laruan. Napamulagat naman si Sasha sa narinig. "At kailan ka pa nagsusuot ng panty, sir?" Pagdududa niyang tanong habang nakikipag-agawan sa panty niyang ayaw nitong ibigay. Hindi ito sumagot kaya ganoon na lang ang pagkukumahog na agawin iyon. Nakahawak siya sa braso ni Skyler at ang isang kamay nakapalupot dito. In short, nakayakap na siya sa lalaki at kay bango nito. Siguro isang pagkakamaling galaw niya lang ay magdidikit na ang kanilang mga muka dahil titig na titig ito sa kanya ngayon. Pero wala siyang pakailam, kailangan niya makuha ang kanyang pantit, paborito niya iyon. Isang beses pa nga lang niya iyong naisusuot. Tiyak niyang mawawarak iyon kapag sinuot ni Skyler kaya hindi siya papayag na hindi iyon makuha. "Shasha, stop it or else I kiss you." Saway pa nito sa kanya at itinaas na ang kamay nitong may hawak ng kanyang panty. "Eh di i-kiss mo." Tugon naman niya. Nakatingala na siya ngayon at pilit inabot ang kamay nito pero hindi siya nagtagumpay dahil matangkad ang lalaki. Bukod pa doon ay nasa bewang niya na ang isang kamay ni Skyler. "As you wish." Pagkasabi nito, ipinulupot sa kanya ang isang kamay nito at kinabig siya. Bago pa makahuma, sinakop na nito ang labi niya para manlaki ang kanyang mga mata. Natilihan siya sa kabiglaan na hindi inaasahan para bang hindi pa nga mag-sync sa utak niya ang nangyayari. Basta ramdam niyang mainit at malambot na labi ni Skyler sa labi niya at magkadikit ang mga katawan nila. Matagal sila sa ganoong pwesto, walang kagalaw-galaw, nagmistula sila mga estatwa pareho. Natupad na ang kiss na inaasam niya mula rito kaya para siyang nasa alapaap. Pero nakadama siya ng hiya matapos maghiwalay ang mukha nila at titigan siya nito. Napatitig din siya sa mapungay nitong mata na nakatitig din sa kanya. Ang bilis ng mga kabayong naghahabulan sa kanyang dibdib. Marami din siyang iba't ibang kulay na nakikita sa buong paligid nila. Anong nangyari? Kukunin lang naman sana niya ang panty niya. Pero heto, nakipaghalikan na siya sa lalaki. "Sir, ba't mo ginawa yun?" Naguguluhan niyang tanong. Napapalunok pa siya. Ramdam niya pa ang tamis ng unang halik. "Because I love you, Shasha. I want you to be mine since the very first time I saw you. That's the reason why I got this." Tukoy nito sa hawak pa ring panty niya
habang napakaseryoso nito. Nakatulala siyang nakatingin lamang sa amo. Blanko ang isip niya. Wala siyang masabi. Bigla siyang naguluhan. As in, wow! Paanong nangyari yun? Nabihag niya ang puso ng isang Skylar Hidalgo sa pamamagitan ng kanyang panty? Answer me siya. I said I love you. Hinawakan siya nito sa kanyang baba at muling inaharap dito at pinagtagpo ang mga titig nila. I love you din sir, matagal na. Walang pakipot na sagot ni Shasha. Tama, bakit naman siya magpapakipot kung matagal na pala siya nitong pinagnanasahan? Pabor pa nga yun sa kanya. Matagal na rin naman niya itong crush kaya quit sila. Ang seryosong mukha nito ay umaliwalas at may gumuhit na pilyong ngiti sa mga labi. Are you sure? Tila hindi makapaniwalang tanong na mas lumapad ang ngiti. Ngiting nangaakit. Yes sir, sure na sure. Mahal kita. Kung paano nagningning ang kanyang mga mata, ganoon din ito. Sa tuwa nito, bigla siyang binuhat. Yes, from now on, you're my girlfriend. I love you, Shasha. I love you so much. Sigaw nito habang iniikot siya sa ere. Impit naman siyang napapatili sa takot na mahulog. Nang ibaba nito, mabilis siyang ikinulong sa mga bisig ni Skylar. Dama niya ang kakaibang saya sa binata at ganoon din naman siya. Hindi niya akalaing darating pala sila sa puntong ito. Napakasarap sa pakiramdam na boyfriend na niya ang dating crush niya lang. Para siyang idinuyan sa alapaap ang isiping mahal din siya ng lalaking kauna-unahan niyang minahal. Gusto niyang maglumpasay sa tuwa. Hindi siya makapagpigil sa sarili at marahang iniyakap din ang braso sa kanyang nobyo. Gumanti siya sa mahigpit nitong yakap. Pero mabilis niyang itinulak ang lalaki. Baka nananaginip lang siya. Anything wrong? Kunot noon ito sa pagkagulat ng itulak niya. Gusto kong masigurong totoo to na hindi ito panaginip. Ngumiti ang lalaki. Hindi ito panaginip, Shasha. Totoo ang nararamdaman ko. Kinuha nito ang isang palad niya at dinala sa mainit nitong labi. Pagkatapos ay inilagay ni Skylar sa pisngi. Sapat na para magtitili siyang muli sa kilig dahil totoo ang lahat sa kanila ni Skylar. Isang buwan nang lumipas ng kanilang relasyon ni Shasha bago napagpasya ni Skylar na ipagtapat sa lahat ang tungkol sa kanila. Sa hapong yun, inipon nito ang mga kasamahan sa loob ng bahay para opisyal na ipaalam sa lahat na sila ay mag-on na. Nitong mga nakaraang araw, para silang mga batang nagtatago kapag nag-uusap, kundi sa kanyang kwarto ay sa kusina. Wala naman silang dapat itago dahil kapwa sila nagmamahalan. Si Sasha na ang babaeng nais niyang makasama sa habang buhay. Nais na rin niyang ipaalam sa mga magulang na nais niya ng mag-asawa muli at si Sasha ang babaeng iyon kahit alam naman niyang walang pakailam ang mga ito. Pero syempre, bago ang magulang, nais niya munang ipaalam sa kanyang mga anak ang tungkol dito. Dad, what are you going to tell us? Tila inip na si Hana na magtanong. Sumandal ito sa sofa. Sa kaliwang bahagi nito ay nakaupo si Eva at sa kabila naman ay si Sofia. Good Dad, I am so excited. Segunda naman ni Eva na tumingin sa gawin ni Shasha. Para bang may ideya na ito sa kanyang sasabihin. Napatingin muna siya sa gawin ng babaeng mahal na nakatingin din sa kanya na tila may ibig ipahiwatig. Bahagyang kinabahan si Sasha sa sasabihin ni Skylar. Napag-usapan na nila iyon noon pa, kaso ngayon lamang siya pumayag. Baka kasi mabigla ang mga bata. Alam naman niyang hindi niya kayang higitan ang ina ng triplets, pero nais niyang gawin ang lahat para maipakita lamang kung gaano niya kamahal ang ama ng mga ito. Nakaupo siya sa kabilang sofa, katabi ni na Susan at Manang Maria. Si Mang Elmer nakatayo lamang sa gilid ng sofa at naghihintay ng sasabihin ni Skylar. Mga anak, simula ng nobyo, napalipat-lipat ang tingin sa mga naroon. Ang tatlong batay halatang nakabang lang sa sasabihin ng ama, katulad ng iba. I just want to let you know that Shasha and I are in relationship. Kids, I want Shasha to be your second mom. Is that okay for all of you, baby? Tanong ni Skylar sa mga anak na may halong pakiusap, kaya napasinghap ang tatlong bata bago pumalakpak. Yes, Dad. I want her also to be my second mom. Ani Sofia at mabilis pa sa 4:00 lumapit sa kanya at yumakap. Me too. Tsaka naman sumunod si Eva. Siyempre ako rin. Thank you Dad for choosing Yaya Shasha to be our second mommy. Madamdaming sabi ni Hana Sama. Lumapit siya kay yumakap din sa kanya. Ganon din si naman ng Maria at Mang Elmer na napangiti. Siyempre ang pinsan niyang nasabihan niya na.
Una itong nakaalam tungkol sa kanila ni Skyler. Hay, salamat naman sir at sa wakas, naipagtapat mo na rin. Palatak ni Mang Elmer kaya naisip niyang may alam din ito. Naku sir, kahit naman po hindi niyo ipagtapat sa amin, halata namang nagmamahalan kayo at masaya kami para sa inyong dalawa. Nakikita naming lahat dito na para kayong buong pamilya kapag nagkakasama. Kaya salamat naman at magkakaroon na ng katuparan ng hiling ng mga bata na magkaroon ng ina. Wala rin po ako ibang hangad kundi may makasama kayo sa pagtanda nyo. Madamdaming wika ni Manang Maria. Kaya nga sir, napakabuti niyong tao. Deserve niyo pong maging masaya talaga. Tsaka sir, itong pinsan ko, matagal na kayo nitong crush, hindi lang masabi. Pambubuko ng kanyang pinsan kaya nagtawanan ng lahat. Nakisali pa sa hagikgikan ng mga bata. Nagkatinginan lamang sila ni Skyler na bahagya siyang kinindatan at bumulong ng I love you. Matapos ang revelasyon tungkol sa kanilang relasyon, natili ang mga ngiti sa mga labi ng bawat isa. Sa hapag ay sabay-sabay silang kumain na para bang isang buo at masayang pamilya. Anong iniisip mo? Masuyong tanong sa kanya ni Skyler na nagpaigtad sa dalaga. Habang nasa kwarto siya kanina ng triplets at nagpapatulog sa mga ito, ay pumasok si Skyler at sinabing mag-usap sila rito sa teres pagkatapos, pero siya pala ang mauuna. Umulupot kaagad sa bewang niya mga bisig ng nobyo at dinampian siya ng halik sa pisngi. Bumalot sa kanyang masarap na pakiramdam mula sa yakap at halik nito. Mga bagay na namimiss niya sa nobyo kapag nasa office ang lalaki. I miss you, pahabol pang sad ng lalaki. Hindi pa nakontento't iniharap siya upang matitigan. Skyler, paano pag nalaman ng parents mo ang tungkol sa atin tapos hindi nila ako magustuhan? Maganda naman ako, hindi nga lang mayaman tulad mo. Seryosong aniya sa malungkot na boses. Bahagya itong tumawa. My parents doesn't care anything about all my decisions in life. Even before when I got married. So don't think too much about it, okay? Just trust me. Masuyong halik na muli ang iginawad nito sa kanya. Marami silang plano para sa kanilang relasyon. Ang sabi nga ni Skyler, pagkatapos nilang aminin sa mga bata ang tungkol sa kanila at sa mga kasama sa bahay, ipakikilala na siya nito sa magulang ng lalaki. Katunayan ay sa weekend na yun. At pagkatapos, tsaka naman sila uuwi sa Pangasinan dahil nais itong makilala ang kanyang mga magulang at tsaka nila paplanuhin ang pagpapakasal para bumuo ng pamilya na magkasama sila at masaya. Pero iyon nga yung bagay na bumabagabag sa kanya. Pero dahil sa yakap at halik ng nobyo, nakalimutan niya ang mga alalahaning iyon. Dahil naramdaman niyang sinakop ng labi ni Skyler ang mga labi niya at magsisimulang maging mapangahas at lumalim ang mga halik nito. Hindi na nga niya namalayang nasa kwarto na siya ng nobyo. Kung paano siya nito nadala rito ay hindi niya alam, basta nasa ilalim siya ng lalaki at mahigpit siyang yakap habang pinauulanan ng mga halik. Sa kwarto na ni Skyler nakatulog si Shasha. Hindi siya nito hinayaang makalabas ng nobyo kagabi kahit na alam niyang pagdududahan siya ng mga kasamahan na dito natulog at hindi sa kwarto ng mga bata. Bumangon siya pagkatapos, dahan-dahang tinanggal ang nakapulupot na braso sa kanyang bewang. Masarap pa sanang matulog pero kailangan na niyang bumalik sa kanilang kwarto bago pa malaman ng kanyang mga kasamahan na nakikitulog siya sa kwarto ng may kwarto. Nakahinga siya ng malalim matapos matanggal ang braso ni Skyler. Pero nang akmang tatayo ay hinagip nito ang kamay niya at hinila na naman siya pahiga. Sa muli, pinuluputan na parang sawa. Skyler, sambit niya sa pangalan nito at pinisilpi silang ilong para tuluyan itong magising. Ungol na tugon ng lalaki pero nanatiling nakapikit. Lalabas na ako, tanghali na. Nasa kwarto mo pa ako, nakakahiya kinamanang. Pagpapaalam niya rito. No, since you're my girlfriend, this will be your room too. At dito ka na matutulog sa tabi ko. Is that clear? Ay wow, ganyan magdemand ang isang gwapong Skyler. Palatak niya. Yeah. Sabay mahina nitong tawa. Gusto ko rin sana yun kaso nakakahiya kinamanang. What for? You're going to be my wife soon. Besides, they all know about us. Tuluyan itong gumising at itinutok sa kanya ang namumungay na mga mata. Sapat na para mahipnotis mo siya. Oo na, kapag natititigan siya ni Skyler, nangihina siya at nawawala sa sarili. Naghahabulan ng mga kabayo sa kanyang dibdib. Inaantay na naman siyang matikman ng mainit nitong labi, katulad ng pinagsaluhan nila kagabi, na inakala niyang mararating niya na ang paraiso, pero hindi naman pala
dahil sabi nga nitong si Skyler, tsaka na daw pag nakasal na sila. Sapat na sa lalaki makatabi siya sa pagtulog, magis ng katabi kinabukasan. Hindi siya nakasagot sa tinura nito, basta napalunok siya. I love you, sabi nang initian siya bago hinaplos ang mukha niya. Lihim niyang nahiling na sana, ganoon lagi kaganda ang kanyang umaga. I love you din Skyler, tugon naman niya rito. Tuluyan na siyang kinabig nito upang yakapin at ganoon din siya. Isang oras pa ang lumipas bago sila tuluyang bumangon ni Skyler. Wow, so dito ka pumupunta pagising mo? Tanong ng dalaga habang inililibot ang paningin sa loob ng tinatawag nitong gym. Nagbihis lang si Skyler pagkagising, tsaka siya dinala rito. Kaya pala ang ganda ng katawan nito. Yeah, I'll take 15 minutes exercise before heading off to office. Halika, ituturo ko sa iyo how to work out. Hinawakan siya nito sa kamay at pareho silang sumampas sa isang machine na naroon. May kung anong button lamang itong pinindot at kusang umuga ang kanilang inaapakan. Sabi nito, kailangan niyang ihakbang ang mga paa at sabayan ito. Nakaalalay sa likuran niya ang nobyo. Nakadikit sa likod niya ang matigas nitong dibdib at sa bewang niya ang dalawa nitong braso. Paanong hindi siya madidistract? Ang aga-aga pinagpapawisan siya. Daig pa niya ang tumakbo ng ilang kilometro sa ibabaw ng machine na yun. Hiningal aso siya ng ihinto nito pero totoong gumaan ng kanyang pakiramdam. Pagkagaling nila sa gym, tumuloy ito sa kwarto ng mga anak at siya naman ay nagbihis. Sinalubong pa siya ng mapanuring mga mata ni Susan. Anong nangyari? Kay aga-aga nagtutubig ka. Malisyosong saad nito. Mabuting at wala si Manang Maria sa kwarto. Marahil nasa kusina at nagluluto. Ikaw insan ha, mali ang iniisip mo. Gentleman kaya si Sir Skyler. Kinikilig niyang saad na parang uod sa tabi. Magdamag kayo sa kwarto pagkatapos walang nangyari. Maniwala naman ako sa'yo. Eh di wag kang maniwala, basta wala siyang ginawa sa akin. Kiss lang. Nakangiti niyang saad. Dapat lang no? Naku, kapag nalaman ni Tia na lumalandi ka rito, ay, mahahambalos ka nun. Inirapan niya ito. Huwag kang mag-alala, pagkatapos akong ipakilala ni Skyler sa magulang niya, uuwi kami sa Pangasinan para maipakilala ko siya kina Imang. At heto pa, pakakasalan niya na ako pagkatapos. Tili niyang saad. Ang tanong, magustuhan ka kaya ni na senyora? Isipin mong mahirap lang tayo pinsan kumpara sa pamilya ni na sir. Baka hindi mo kayanin at masaktan ka lang. Kaya sana wag ka munang bibigay, okay? Pagbibigay advice nito sa kanya. Okay, tugon niya na lamang. Matapos magbihis, agad lumabas ng silid upang tumulong kay Manang sa kusina. Gusto niyang siya ang magluto simula ngayon para kapag misis na siya ni Skyler, siya na rin ang mag-aasikaso sa asawa. Pero ang sabi ng lalaki, hindi niya na kailangang gawin yun dahil kapag nakikasal sila, magtatapos siya sa pag-aaral upang matulungan siya nito sa mga negosyo ng lalaki. Kaya pakiramdam niya, hindi madaling maging Mrs. Hidalgo pero syempre kakayanin niya basta kasama lamang ang lalaki. Nang dumating ang weekend, maagang gumayak ang mga bata. Sakto daw noon at nasa mansyon ng magulang ni Skyler at tinawag na ng lalaki ang kanilang pagdating. Kahit papaano, nag-ayos siya sa sarili. Bumili ng mahal na damit at sapatos para hindi alanganing humarap sa parents niyang bigating nobyo at syempre naglagay ng lipstick at blush on. Ang sabi nga ni Skyler, hindi siya dapat kabahan, maging totoo lamang siya sa kanyang sarili. Pagdating sa bahay ng magulang ni Skyler ay may nagbukas na naka-uniform na guard. Good morning sir, ma'am. Hello Sofia, Hana, Eva. Bati ng gwardya sa kanila at sinabi nitong naghihintay ang magulang ni Skyler sa loob ng bahay. Habang papasok, lalo siyang kinabahan. Hindi siya mapakali, mabuti na lang at hawak siya sa kamay ng nobyo. Sa sala ay naroon ng dalawang mag-asawa. Hindi naman ito ang una nilang pagkikita. Yun nga lang, walang ideya ang mga ito kung bakit siya kasama ng pamilya. Pero tila sapat nang magkahawak sila ni Skyler para malaman ng mga ito kung anong relasyon ang meron sila. Masiglang sumalubong ang mga bata sa lolo at lola, sabay yakap at halik. Ma'am, Dad, meet my girlfriend Shasha. Pagpapakilala sa kanya ni Skyler sa mga magulang, ngumiti sa kanyang dalawa at siya'y kinamusta. Katunayan, lumapit sa kanyang ina ni Skyler at siya'y niyakap. Yakap na nagtanggal ng kanyang lahat ng alalahanin kanina pa. Iha, huwag kang mahiya ha, kumain ka ng marami. Sabi ni Senyora Eloisa kay Shasha na ina ni Skyler habang nasa harap silang lahat sa mesa.
Dito sila nagtanghalian dahil nagpaluto talaga si Madam Eloisa ng maraming pagkain para pagsaluhan nila. Katuwang pa nga siyang nag-prepare ng kanilang tanghalian dahil kahit ang Donya tumulong sa pagluluto sa mga maid. Pinaluto nito ang paboritong ulam ni Skyler na malalaking alimango at paboritong pasta ng mga bata. Nagmistulang fiesta sa harapan ng mesa. "Thank you, tita," nakangiti niyang tugon. Iyon kasi ang nais nitong itawag niya kaysa senyora. "Simula ngayon bahagi ka na ng aming pamilya." Dagdag pa nito kaya parang lulubog siya sa kinauupuan sa hiya at sa saya. Naging panatag ang loob niyang kumilos ng maayos dahil mababait ang magulang ni Skyler. Ramdam niyang totoo ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Si Skyler ay nagmana lamang sa mga magulang nito na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Ayon pa nga sa ina nito ay nasa tamang edad na nga raw si Skyler upang mamili ng babaeng nais nitong pakasalan sa pangalawang pagkakataon at kilalaning ina ng mga anak. Naaaliw siyang kausap ang ginang dahil nga bihira naman itong dalawin ng mga apo sa bahay at kapag pumapasyal ito ay matagal na ang 3 oras. Habang ang triplets naman, magana din kumain na pinagsisilbihan ng 2 maid. Si Skyler at ang ama nito ay tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan hanggang sa natapos ang kanilang tanghalian. Kinakausap naman siya ng ama nito na sabi pa nga kapag naikasal na siya kay Skyler, habaan ng PC ng kanyang pasensya. Gawa nga ng napaka-workaholic ni Skyler. Nagtawanan ng mag-ama. Mukhang nagmana lang naman si Skyler dito. Sa tingin niya walang ibang topic ang mga ito kundi negosyo. "What can you say about my parents?" Kinahaponan habang pauwi na sila, tanong ni Skyler sa kanya. Inabot pa sila ng hapon dahil ipinasyal pa siya ni Senyora Eloisa sa buong mansyon. Ipinakilala rin sa kanya ang mga pangalan ng iba't ibang imported nitong halaman. Maswerte nga daw yun sa buhay, kaya kung nais niyang magtanim, magsabi lamang siya. Hindi rin niya kinakitaan ng pagkaburyo sa mga bata dahil may mini playground sa loob. Mababait sila. Salamat, Skyler. Sa totoo lang, kinabahan ako kanina. Nakangiti niyang tugon na nilingon ng nobyo sa driver's seat. Siya naman ay nasa kabilang side at ang triplets tahimik sa likuran. Habang nagbabiyahe, may kanya-kanyang gadget kaya wala silang ingay na maririnig. "See? I told you, just trust me." Natatawa nitong sabi. "So on next weekend, we're going to your hometown just to meet your parents, right?" Dagdag nitong tanong. Napakamot siya sa ulo. Naku patay, kagat ang isang daliring bulong niya at narinig naman ito yun. May problema ba? Panay ang sulyap nito sa kanya habang nagmamaneho. Kasi hindi ko pa nasasabi kina Imang na may boyfriend na ako. Problemado niyang saed. "No problem, ako magsasabi sa kanila." Komportable pa itong umiti. "Ako na, baka mabigla sila. Wala ka namang aalalahanin doon dahil mababait ang magulang ko. Isa pa, ano bang hindi nila magugustuhan sa'yo bukod sa gwapo, super mayaman?" "Okay." Nagkibit balikat ito at nginitian siya. Pagdating sa bahay, inasikaso muna niya ang mga bata. Pinaliguan at binihisan, tsaka siya nagtungo sa maid's room para magbihis dahil babalik siya sa silid ni Skyler dahil may pag-uusapan pa daw silang dalawa at hindi naman niya alam kung ano yun. Pagpasok, excited siyang hinila ni Susan sa gilid. "Ano? Kamusta? Anong sabi ni na madam?" Tanong nitong nakangiti pa. Siya man ay ganoon din. "Ang babait nila sa akin insan, lalo na si Senyora Eloisa. Akala ko nga nung una, matapobre silang mag-asawa dahil nga dati naman nung pumupunta sila ng mansyon, hindi naman tayo napapansin. Pero kanina, grabe sobrang saya ko." Impit siyang napapatili sa hindi mapigilang saya. Talaga? Ayos lang sa kanila na mahirap lang ang mapapangasawa ni Sir Skyler? Parang hindi ito makapaniwala pero impit na napapatili din at kinikilig. "Oo nga insan. Paano yan pag kinasal na kayo ni Sir Skyler? Tatawagin na ba kitang ma'am?" Tudyo nito sa kanya. Inirapan niya ang pinsan. "Sira? Hindi syempre. Walang magbabago. Tsaka hindi naman kami agad-agad ikakasal ni Sir." "Ano kang hindi? Ilang taon nang walang asawa si Sir. Kaya sabik na sa ana-ana yan." Tsaka sila nagtawa ng dalawa pero may nervyos siyang naramdaman. Hay, paano nga ba maging isang Mrs. Hidalgo? Makaya naman kaya niya? Sa bagay, napag-aaralan naman ng lahat, kaya sa halip na matakot, dapat ma-excite siya dahil kapag naikasal na sila ni Skyler, buong buhay niya na itong makakasama, magsisimula na rin silang bumuo ng pamilya at kinikilig siya sa isipang yun.
Matapos magbihis, nagtungo agad siya sa kwarto ni Skylar. Pagbukas ng pintuan, kinabig siya nito at sabik na hinalikan sa labi. Halik na para bang napakatagal siyang hindi nito nakita. Nalasahan naman kaagad niya ang pamilyar na tamis na nagpahina sa kanyang mga tuhod. Kaya nakapangunyapit na kaagad siya sa leeg ng nobyo at sinasabayan ng halik nito. Pero sa huli ay nadidismaya siyang binitiwan ni Skylar at hininto ang paghalik sa kanya. Ramdam niya ang pamumula na magkabilang pisngi sa pananabik. Hay, nakakainis ka talaga Skylar. Bulong ng isip niya. Bakit ba siya pinasasabik kung ayaw naman itong ituloy? Hinila siya nito sa kama. I have something for you, Shasha. Pagkuway binuksan nito ang drawer at naglabas ng isang tarita. Kwintas? Nagniningning ang mga mata niyang bulalas. Napakaganda nun at may pendant na hugis puso. Nakaukit ang simula ng paborito nilang pangalan, Sha and Sky. Bukod sa mamahalin, alam niyang pinagawa lamang ni Skylar ang bagay na iyon. Pagkuway isinuot nito yun sa kanya. Teka, hindi ko naman birthday Aniya sa lalaki. There is no need for an occasion to give a simple gift, sweetie. This is come from the bottom of my heart. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano siya kamahal ni Skylar at kung gaano siya kaswerte na kilala nito at minahal nito. Kaya naman bilang ganti, mamahalin at pagsisilbihan niya rin ito, maging ang kanilang mga anak na sina Sofia, Eva at Hannah. Sino dayta kadwem ken gwapo? Bulalas na pagkagulat ng ina ni Shasha pagdating nilang magnobyo sa kanilang maliit na bahay. Weekend iyon at dalawa lamang silang nagtungo sa kanyang kinalakhang lugar. Katulad ng kanilang napag-usapan ni Skylar na ipapakilala ito sa kanyang mga magulang. Hindi na muna nila dinala ang mga bata, total naman ay naroon si Manang at Susan na mag-aalaga sa triplets. Bagaman gustong sumama sa kanila, hindi na ito nagpumilit nang sabihin ni Skylar na hindi pwede. Baka sa susunod na lang nila ito isama kapag masigurong okay na sa kanyang magulang ang relasyon nilang dalawa. Imang si Skylar po, boyfriend ko. Pagpapakilala niya sa ina kahit na medyo alanganin. Anya Tim ang bagam? Biglang nanlaki ang mga mata ng ina niya na ang tanong nito kung anong sinabi niya na tila ikinabingi ang ibinalita niya. Hindi niya kasi nasabi pa iyon nung mag-usap sila sa cellphone nung huli siyang magpadala ng pera. Napatingin siya bigla sa gawin ng mapalakas ang boses. Lumapit at nag-bless sa ina bago bumulong ng, Imang, magtagalog ka po. Pwede, hindi ka maintindihan ni Skylar. Tukoy niya sa lalaking kasama na nakatingin lamang sa kanila. May ilang napapadaan at sadyang humihinto sa harapan ng kanilang bahay kapag nakikita ang mistisong kasama, kaya hinila niya ito sa loob kahit hindi pa man sila inaanyayahan ng kanyang ina. Para bang hindi pa nag-sink in sa utak nito na may nobyo siyang gwapo't mayaman. Halata naman sa suot nitong mamahaling Rolex at syempre ang kotse nilang gamit. Halos hindi magkanda o gaga ang kanyang ina sa pagtatanong tungkol dito. Mabuti na lang at iba ang lengguwaheng gamit nito. Nagkataong wala ang ama at si Dina lamang ang kasama ng ina sa bahay. Bilang paggalang ay nag-bless din si Skylar sa ina ng nobya at sa tansya niya nasa 40 lamang ito. Mahalatang anak nito si Shasha dahil sa hawigang dalawa. Maayos din siya nitong tinanggap at napansin niyang mabait itong ina para kay Shasha. Bagaman mahalatang maralitang pamumuhay, daman niyang masaya ang mga ito. Daman niyang nagulat ito at nalungkot sa kalamang may nobyo na ang dalaga. Dati pa man, sinabi na sa kanya ni Shasha na ito lang daw talaga ang inaasahan ng pamilya, kaya naiintindihan niya ang reaksyon ng magulang. Mahal mo ba talaga ang anak ko, Skylar? Ang ama ni Shasha ang nagtanong. Hapon na iyon at nasa harap na sila ng hapag. Nagpasya ang dalaga na bukas sila bumalik sa Maynila. Sa tanong na yun, napatingin si Shasha sa gawin niya. Mahal na mahal, at kung papayagan niyo po ako, kahit bukas na bukas, pwede ko siyang pakasalan. Agad niyang tugon, tumawa ang ama nito. Napakabata pa ng anak ko. Singit ng ginang. Naku, si Imang talaga, 19 na kaya ako sa susunod. Bata pa ba yun? Reklamo ni Shasha na hindi nakatiis. Nagkatinginan ng mag-asawa bago tumingin ng sabay sa kanya. Ang bunsong kapatid naman ni Shasha, tahimik lang at nakikinig, mukhang mahiyain. Kung talagang nagmamahalan kayo ng anak ko, sige, pumapayag na kami magpakasal kayong dalawa. Pero patunayan mo muna sa akin na mahal mo nga itong si Shasha. Biglang sabi ng ama nito. Walang problema, kahit ano po gagawin ko to prove how much I love her.
Agad na sagot ni Skyler. Ano naman yun, Itang? Baka naman pahirapan niyo si Skyler? Pag-aalala ni Shasha, pero tumawa lamang ang matanda. Hindi naman nakalain ni Shasha kinabukasan, maaga pa lang ay isasama ng kanyang ama ang nobyo sa bukid. Pagkagising niya, wala na ang dalawa at ayon nga sa kanyang ina, isinama ng kanyang Itang sa bukid. Ano ho? Gulat na gulat siya. Imang naman, hindi sanay si Skyler sa trabahong bukid. Nakita niyo ba yung balat nun? Mas makinis pa kaya sa akin. Sanay sa aircon ng boyfriend ko. Nagpapapadyak ang dalagat nagkakamot ng ulo. Anak, kahit ano pang estado ng buhay ni Skyler, kung talagang mahal ka, kaya niyang tanggapin kung anong mayroong buhay tayo. Dito masusukat ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo. Hayaan mo na ang ama mo. Maglaba ka dun sa poso at magluluto ako. Padaskol nitong utos sa kanya katulad ng dati. Para siyang bata na sinunod na lang ang ina matapos magkape. Habang naglalabas sa may poso, ay ilang marites ang lumapit sa kanya upang mag-usyoso sa boyfriend niyang bilyonaryo. Mistula siyang sikat na pinagkakaguluhan at lahat ng kapitbahay nila nagsipaglaba kahit na dadalawang piraso lang naman ang labahin. Ma-interview lamang siya at totoong ipinagmamalaki niya sa buong baryo niya ang mapapangasawang si Skyler. Dahil sa kanya lamang mangyayari yun, nag-iisa siyang makakapag-asawa ng gwapo na mayaman pa at gusto niyang ipagsigawan yun. Kung hindi pa natapos ang paglalaba niya, hindi rin natatapos ang mga marites sa pag-i-interview sa kanya. Isa lamang si Manang Rosing sa maraming nagsabing napakaswerte niyang biniyayaan ng magandang muka at katawan kaya nagustuhan ni Skyler, o di kaya ibinigay niya na ang lahat sa lalaki kaya siya nagustuhan ng bilyonaryong lalaki, pero ngiti lamang ang naitugon niya. E ano kung naibigay niya na kay Skyler ang kaba niya? Mahal naman niya ang lalaki at mahal siya ng lalaki. Sa isip ng dalaga. Ang kaso nga, mahal siya ni Skyler at kaya nitong maghintay hanggang sa makasal sila. At siya lang ang nakakaalam nun. Ano man ang isipin ng lahat sa kanya, wala siyang pakailam. Siya lang din naman ang mag-aani ng magandang kapalarang yun. Kinahaponan, alas 5 nang dumating si Skyler at ang kanyang ama. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nagkukwentuhan. Siya naman ay agad na sumalubong. Hindi maiwasang mag-alala. Suot ni Skyler ang lumang damit at pantalon ng ama niya. Napakadumi nito mula kamay hanggang paa, pero bakit ganun nakangiti pa rin ang nobyo niya na kahit madumi, hindi naman ito nakabawas sa kagwapuhan ng lalaki. Anak, okay pala si Skyler. Naniniwala na ako mahal ka nga niya, kaya ibibigay ko na sa inyo ang basbas ko. Pwede na kayo magpakasal, pero gusto ko dito sa lugar natin. Ang sabi ng kanyang ama na nakatawa bago pumanhik sa loob ng bahay. Natitigilan siyang nakangiti habang nakatitig sa nobyong nakangiti din sa kanya. Madali siyang lumapit dito at niyakap ito. Okay ka lang? Tanong niya sa nobyo. Nasa mukha nito ang dalawang palad niya. Mahalata ang pag-aalala niya. Mukhang nabilad ito ng gusto sa araw. Pinahirapan ito ng ama. I'm okay, sweetie. Natatawa ito sa kanyang reaksyon. Halata kasi sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, ito yung tawelo at sabon. Abot sa kanya ng ina. Kinuha niya iyon at dinala si Skyler sa may poso para maglinis ng katawan at makapagbihis. Magkahawak kamay pa sila. Tuloy, nakadungaw lahat sa bintana ang kanilang mga kapitbahay. Nabukasan, masaya na silang lumuwas ng Maynila dahil nakuha na nila ang basbas ng magulang para sa kanilang relasyon at nalalapit na kasal dahil pinatunayan ni Skyler kung gaano siya nito kamahal at wala nang hihigit pa sa sayang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Pagkalipas ng 3 buwan, matapos ang renovation ng bahay ni Shasha, tsaka idinaos ang kanilang kasal sa probinsya. Dito na rin ang naging reception ng kasal after ng seremonya. Ang dating barong-barong lamang ay 2 palapag na ngayon at may tigi-isang silid. Lahat ng kamag-anakan ng bawat ikinasal ay dumalo, maging ang kapitbahay nilang mga marites. Nagpakatay pa ang kanyang ama ng isang kalabaw para sa kanilang kasal. Halos buong barangay yata pinag-usapan ng bonggang beach wedding nila ni Skyler na sinuportahan ng kanilang mga magulang. 3 days bago ang kasal ay lahat sila ay umuwi na ng probinsya kasama ang kanilang mga anak ni Skyler. Yes mga anak, dahil para kay Shasha, ang 3 anghel ni Skyler ay para na rin niyang mga anak. Siya na ang kikilalanin nitong ina at pakamamahalin niya na parang tunay na anak ang 3. Pupunuin niya ng pagmamahal lamang ito na hindi naramdaman sa tunay na ina dahil maagang nawala.
Masaya na rin na magulang ni Skyler na ayon pa sa kanyang biyanan, hindi matutumbasan ng halaga ang nakikitang saya mula sa mga mata ng anak nito maging sa mga apo. Kaya nangako siya sa magulang ni Skyler, katulad kung paano nangako ang lalaki sa kanyang magulang na mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng lahat matapos ang seremonya. Nagpalakpakan habang sila ni Skyler pinagsasaluhan ng matamis na halik ng isa't isa. 1 week ang plano nilang mag-stay dito sa Pangasinan para sa kanilang honeymoon ni Skyler. Nag-hire na ito ng bagong yaya na mag-aalaga sa 3 mga bata dahil pagbalik nila sa Maynila ay mag-aaral na siya. Isa yun sa plano nila ni Skyler, ang makapagtapos siya ng pag-aaral at syempre matulungan niya ito kung paano magpatakbo ng negosyo. Sweetie, are you ready? Boses ni Skyler ang nagpaigtad kay Shasha. Pareho na silang nasa silid at galing sa banyo ang lalaki. Nakatapi lamang ng towel at kita niya ang nagmumura nitong katawan na matagal niya nang inasam matikman at heto na ang pinakaiintay niya. Umiti siya at tumango-tango. Hindi pa man lumalapat ang katawan ng asawa sa kanya. Nangangatal na siya. Paslow mo itong lumapit na nakangiti. Rason para lalo siyang masabik. Ang bango-bango nito, para siyang nahihibang. Mommy, Daddy, dito kami matutulog. Nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang 3 bata. Oo nga pala, gising pa ang mga anak nila dahil 9:00 pa lang yun. Nasapo naman ni Skyler ang noo pagkakita sa 3. Kids, this is our honeymoon. Please go to your room. Isa-isang gustong ipagtulakan ni Skyler ang istorbong mga anak. But Dad, gusto naming matulog na katabi kayo. Kuro ng 3. Skyler, hayaan mo na. Patutulugin na muna natin sila. Pili niyang saad kaya napangiti na rin si Skyler. Of course, because I don't have any choice. So kids, faster, let's sleep na. Mando na lang nito. Pupwesto na sana si Skyler sa tabi niya. Kaso inalis ito ni Hannah at sa kabilang side niya pumwesto at ang dalawa naman sa kabilang bahagi ng kama. Malawak naman sana iyon pero naglagay si Eva ng unan sa tabi. Bawal daw tumabi ang ama sa kanila dahil girl banding daw yun. Napipilitang walang nagawa si Skyler kundi ang magsapin sa lapag. Tila aping-api ng mga anak na doon nahiga. Wala pang kalahating oras, nakatulog na ang mga bata. Pakiramdam nga niya, pati siya ay nakaidlip din. Nagising na lang nang maramdamang umangat sa kinahihigaan. Tsaka lang niya napagtanto na binuhat siya ni Skyler at dinala sa tabi nito nang lumapat ang likod niya sa matigas na higaan. Paano? Nasa sahig lang si Skyler. Biglang nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang gwapong mukha ng asawa na nakatunghay sa kanya. Nakapatong ang mainit nitong katawan sa kanya at sapo ng isang palad ang kanyang pisngi. I love you, bulong nito at bahagya siyang initian. Parang may kung anong gumalaw sa bahagi ng katawan nitong nakapatong sa kanya kaya siya'y napaigtad. I can't take this anymore, sweetie. I'll make you mine tonight. Pagkasabi, hindi niya na nagawa pang sumagot kundi napalunok na lang nang maramdaman ng labi nito sa mga labi niya. Mas lalong naglumikot ang nasa gitnang bahagi ni Skyler kaya ito ay napapaingay na. Nagsimula na rin siyang mag-init nang humaplos ang kaliwang palad ni Skyler pababa sa bewang niya hanggang sa marating nito ang pakay. Bahagya din itong nakagat ang ibabang labi niya sa pananabik. Nararamdaman niyang mas naging agresibo ang bawat halik nito hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili at tanging magandang musika na lang sa kanilang paligid ni Skyler ang naririnig niya. At sa gabing yun ay pinagsaluhan nila ni Skyler ang kakaibang tamis ng pag-ibig. Naging ganap siyang babae at asawa nito nang magtagumpay si Skyler na pag-isahin ng katawan nila. Walang kasing sakit at saya ang pinalasap nito sa kanya ngayong gabi. Isang matamis na bagay na hindi niya makakalimutan at pagsasawaan kailanman. 1 week later, bumalik na sila sa Maynila after ng honeymoon nila. Hindi na kailangan pang magtrabaho ng kanyang ama sa bukid dahil nag-iwan si Skyler ng malaking halaga para sa pangangailangan ng kanyang magulang. At katulad ng napag-usapan, nag-enroll siya agad sa isang university pagdating ng pasukan. Salamat Mang Elmer, aniya sa driver na sinagot lamang nito ng tango. Si Skyler ang susundo sa akin mamaya kaya ang mga bata na lang ang sunduin mo. Tus niya rito, natinanguan naman ito. Nag-aaral na rin kasi ang mga bata kaya naman idinadaan na muna nila sa school ang mga ito bago naman siya ihatid sa campus na kanyang papasukan.
Nakakapanibago dahil ilang taon siyang nahinto sa pag-aaral, pero dahil napaka-supportive ng kanyang asawa, mas excited siyang isipin na makakasama ito sa trabaho araw-araw sakaling siya'y makagraduate. Kinahaponan, paglabas naman niya ng campus, nakaabang na si Skylar na tila boyfriend niya lang. Nakasandalang lalaki sa gilid ng sasakyan, nakapatong ang isang paa sa apakan ng kotse para itong model ng sasakyan. Hay, ang gwapo ng asawa ko. Bulong niya tsaka patakbong lumapit dito. Kanina ka pa? Tanong niya nang salubungin ito ng yakap. Yeah, 5 minutes. How's your day, sweetie? Tanong ng lalaki. Ito na rin ang nagbukas ng pintuan para sa kanya at nagkabit ng kanyang seatbelt. May pahalik pa itong nalalaman sa lips at I miss you. Nangingiti naman siyang lihim na kinikilig pa rin kay Skylar. Okay lang, ang mga bata nasa bahay na ba? Yes, halos katatawag lang sa akin ng mga bata. Bakit daw? First day in school. You should expect what they have got and excited to show you. Nangingiti ito habang nagmamaniobra. Hindi nga nagkamali ang ama nito. Pagdating niya, nagkakagulo ang tatlo't naguunahang lumapit sa kanya. Dala-dala ang mga activity sheet galing sa school. Gusto ng tatlo na sabihin niya kung sino ang pinakamagaling sa mga ito. Kaya sinabi niyang lahat ito magaling at matalino para walang magtampo. Binigyan ng tigi-isang kiss at yakap. Hindi lang si Skylar ang na-miss niya, kundi ang tatlo rin. Habang si Skylar, napapangiting pinagmamasdan ng asawa kausap ang kanyang mga anak. Hindi siya nagkamali sa babaeng kanyang piniling mahalin at pakasalan. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng pangalawang ina ng kanyang mga anak. Kaya para sa kanya, si Shasha na ang huling babaeng mamahalin habang buhay. Matapos ang 4 na taon, successful na nagtapos si Shakira sa kanyang kursong business ed. Siyempre, sa tulong at suporta ng kanyang mahal na asawa. Sinadya talaga nilang hindi muna sundan ng triplets para hindi siya mahirapan at matapos niya ang pag-aaral. Nang sa ganun, matupad niya na rin ang isang bagay na pinapangarap noon. Kaya naman ang kanyang diploma, hindi niya lang inialay sa kanyang mga magulang, kundi sa asawa na nagbigay sa kanya ng sapat na pagmamahal at atensyon. Kaya naman ang mahabang speech, pasasalamat, ay inialay niya sa mga taong nandyan para sa kanya. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. May mga araw na napapagod siya, nahihirapan, pero full support ang kanyang asawa. Sinasamahan siya nito sa pagpupuyat kapag may kailangan siyang tapusin para sa school. Wala na siyang mahihiling pa sa bawat araw na kasama niya ito. Dahil kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat, masayang pamilya at may mabait na asawa. Congratulations! Pagpasok niya sa loob ng bahay ay kuro ng lahat. Nandun ang kanyang mga magulang, nag-iisang kapatid, ang pinsan niya, kasama ang nobyong si Ryan, si Manang Maria at ang kanilang triplets. Maging ang kanyang mga biyanan ay naroon para lamang siya i-congrats. Totoong na surprise si Shasha pag-uwi dahil may pa-banner pa ang mga ito. Isa-isang nag-abot ng regalo lahat at may kasamang yakap. Hindi niya tuloy maiwasang maging emosyonal. Legit yung luhang tumulo sa mga mata niya habang nakikitang masaya para sa kanyang lahat. Para bang nawala lahat ng pressure niya noon sa pag-aaral. Nag-aalala siyang hindi maabot yung expectations ng asawa. Hindi siya katulad nitong matalino, pero ang mahalaga, nakagraduate at heto't napatunayan niya. Matapos siyang batiin, pinagsaluhan nilang masarap na nakahain sa mesa. Nag-party-party, lahat magkakasundo. Tsaka lang yata natapos ang kasiyahan ng malalim na ang gabi at magpaalam na ang kanyang biyanan. Ang magulang naman niya, bukas pa ihahatid ni Mang Elmer. Good night, Mom and Dad. Paalam ng kanilang triplets, saktong papasok na rin sa kwarto ang mga ito. Isa-isang humalik sa kanila na nakasanayan na rin. Inihatid pa niya sa kwarto nito ang mga bata. Malalaki na ang mga ito dahil magwawalong taon na. Marunong nang magligpit ng sariling higaan. Marunong nang maligo mag-isa. Kaya nga noong paalisin ni Skylar ang nakuhang bagong yaya ng mga bata dahil sa isyu ng pagnanakaw, hindi na muling kumuha si Skylar. Dinala pa nga ng yaya ng mga itong lahat ng gadgets ng triplets at iilang alahas na hindi na malayo ng asawa maging siya. Palibhasa kasi lahat ng kasambahay tinuturing na pamilya ng lahat. Kaya ayun, kampante sila't hindi na mamalayang unti-unti na palang nalilimas ang mamahaling bagay ng mga bata. Rason din yun para maglagay ng CCTV sa kwarto ng tatlo. Parang kailan lang magkakaroon na sila ng mga dalaga na Skylar. I'll give you 1 week training as my employee and after that, bibigyan na kita ng project. Is that okay, Mrs. Hidalgo?
Pagpasok niya sa kanilang kwarto, naglalambing na sad ni Skyler. Nakayakap ito sa kanya at marahan siyang iniyahakbang paatras sa kama nila habang ang isang kamay ni Skyler unti-unting kinakalas ang botones ng kanyang blusa. Agad-agad sir, kakagraduate ko pa lang kaya. I thought this is what you want, yung magkasama tayo lagi sa office. Panunod yun ito. Sana pero walang pressure. Nakanguso niyang tugon habang unti-unti ding kinakalas ang pagkakabotones ng polo nito. I'll promise sweetie, hindi kita bibigyan ng project na hindi mo kayang gawin. Pero dahil miss na miss kita, let's talk about it tomorrow. Tsaka marahan siya nitong hiniga sa ibabaw ng kama. Matapos, sunod-sunod na bumagsak ang mga sapi niya sa katawan. Nagsimula siyang halikan sa labi, nag-aalab, sabik, mapangahas, hanggang sa pareho na silang nagliliyab at iisang nais na marating ang sukdulan. Halos 1 taon ding magkatuwang ang mag-asawa sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Kahit nga sa probinsya, naisip ni Skyler na magtayo ng business at ang kanyang ama ang mamamahala. Madalas din kasi silang bumibisita sa kanyang pamilya doon. Nahinto lamang siya sa pagtatrabaho nang magpa siya si Skyler na sundan na nila ang 3 nilang anghel. Ninais na nitong magkaanak muli. Ang kaso, hindi sila pinalad na magka-triplets pero isang malusog na baby boy ang kanyang isinilang. Tuwang-tuwa ang lalaki sa wakas nga daw may magdadala na sa pangalan nito. Sa ngayon ay patuloy silang nagsasama ng masayang magpapamilya. Walang gulo, walang away. Minsan, may mga pinagdadaanan din naman pero madaling masolusyonan. Nagkakatampuhan din naman silang mag-asawa pero hindi naman tumatagal. Ang bawat isa, marunong magpakumbaba. Halos sa ilang taong lumipas, hindi niya nakitaan ng masamang ugali ang asawa. Araw-araw, tila nililigawan pa rin siya. Hindi nawawala ang apoy sa pagsasama nila kaya siguro halos wala silang pinagtatalunan. Hindi lang kasi bilang asawa ang turing sa kanya ni Skyler, kundi kaibigan din. Sa kanya unang sinasabi na nahihirapan ito minsan. Sa kanya din sinasabi kapag doubt ito at sa kanya nangihingi ng opinyon. Bagay na ganun din siya sa asawa. Sa totoo lang, mahirap labanan ng tukso para kay Skyler pero never siyang binigyan ng rason para magselos. Araw-araw siyang pinupuri. Tila ba siya lang ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa kahit na minsan may mga babaeng lumalapit dito kaya naman siya ay ganoon din. At hindi nila nakakalimutan ng minsan nilang sinumpa ang dalawa sa harap ng altar na magsasama. Magmamahalan silang dalawa hanggang huli.